Si Yoichi ay isang napakalakas ngunit nag-iisang samurai na buong buhay niya'y ginugol sa pagsasanay sa kabundukan. Gayunpaman, nang pumunta siya sa syudad at sumali sa isang dojo na puno ng magagandang babae, ginamit niya ang kanyang pang-akit samurai para mapaibig sila at nakuha ang paghanga ng lahat. Nagsimula ang lahat sa araw na nagsasanay si Yoichi sa kabundukan kasama ang kanyang ama ngunit madaling nadaig ang matanda, na nagpatanto sa kanya na nalampasan na siya ni Yoichi. Habang sila'y umuuwi, sinabi ng matanda kay Yoichi na wala na siyang maituturo pa, kaya kailangan ni Yoichi na pumunta sa syudad para makaranas ng mga bagong bagay para hindi na siya maging mahiyain at mailap sa pakikipag-ugnayan sa kapwa. Pagkaalis ni Yoichi patungo sa syudad, ang matanda ay nagpadala ng liham sa dojo ng kanyang pamangkin, hinihiling na alagaan niya ang kanyang anak dahil may kapansanan nito sa pag-iisip tulad ng bawat tagahanga ng One Piece. Agad, ang master ng dojo na si Abyok at ang kanyang mga kapatid na sina Ayame, Chihaya, at Kagome, ay nagpulong upang talakayin ito, at tumanggi si Ayame na manirahan sa iisang bubong kasama ang isang batang lalaki. Gayunpaman, ayos lang sa ibang mga babae dahil malalagay siya sa matinding panganib kung magtatangka siyang gumawa ng anumang kahalayan sa kanila, kaya napilitang tanggapin ni Ayame. Samantala, dumating si Yoichi sa syudad at namangha sa tanawin, pero iniisip ng mga tao na isa siyang murang cosplayer dahil nakasuot pa rin siya ng damit ng samurai. Habang inilalabas niya ang kanyang mapa para hanapin kung saan sila magkikita ng mga babae, nakasalubong niya ang isang lalaking nagngangalang Wash Izo at nawala ang mapa. Si Wash Izo ang kinatatakutan at pinakamalakas na basegulero sa lungsod, ngunit nang sipin niya ang espada ni Yoichi para asarin siya, sinampal siya ni Yoichi sa mukha at napatumba siya. Gayunpaman, nadakip si Yoichi dahil sa pag-iikot ng sandata sa publiko, ngunit napansin ng mga opisyal na isa lamang siyang inosente at walang ideya at pinakawalan siya na may babala. Ngayon, nang wala ang mapa, walang direksyon na tumakbo si Yoichi para hanapin ang lugar ng pagpupulong kung nasaan ang mga babae. Naghihintay sa kanya. Gayunpaman, naiinip si Ayame sa paghihintay at nagpas siyang mamili, kaya sumama si Chihaya sa kanya. Sinabi rin ni Kagome na kailangan niyang umihi, kaya sinabihan siya ni Abyok na mag-isa na lang habang hinihintay niya si Yoichi. Kasabay nito, pumasok si Yoichi sa mall at nagpa siya na umakyat sa pinakataas na palapag upang makakuha ng magandang tanawin. Sa unang pagkakataon na makakita ng escalator, kinakabahan siyang sumampa dito ngunit ginawa ng mga plot gods ang kanilang mahika at ipinadala siya sa changing room ng mga babae, kung saan sinusukat ni Ayame ang isang bagong damit. Bago pa siya makasigaw, agad niyang tinakpan ng bibig nito gaya ng isang Reese Daddy, at nagsimula siyang pilit na kumawala sa pagkakahawak nito. Gayunpaman, si Yoichi ay gumawa ng di angkop na kilos sa kanya, kaya't sinipa niya ang maselang bahagi nito at pinalabas siya. Pagkatapos ay nagsimula siyang sumigaw ng masasakit na salita ng buong lakas, at dumating ang mga gwardya upang dakpin siya. Subalit, nang makita niya ang isang lalaking nagnanakaw ng pataka ng matandang babae, mabilis siyang tumakbo at hinabol ito papasok sa bookstore. Doon, nabangga niya si Chihaya at agad siyang kumilos ng di angkop dito, ngunit bago pa man niya maipaliwanag ang sarili, nakita niya muli ang magnanakaw at hinabol ito, at sa huli ay naisukol siya sa eskinita. Ginagamit naman ni Yoichi ang puwersa ng hangin ng kanyang espada para patumbahin ang lalaki at iniwan ito doon para mahuli ng pulis. Pagkatapos nyon, ipinagpatuloy ni Yoichi ang kanyang paghahanap sa mga babae nang makasalubong niya ang umiiyak na si Kagome, na hindi makabalik mula sa palikuran. Matapos siyang aliwin, nangako siyang tutulungan siyang hanapin ang kanyang kapatid, at nang tanungin niya si Kagome kung ano ang hitsura ng kanyang kapatid, sinabi ni Kagome sa kanya na ang kanyang kapatid ay may matambok na dibdib. Matapos ang ilang paghahanap, nakita niya rin si Ibuki, ngunit bago pa matawag ni Yoichi ang atensyon nito, dumating ang mga pulis, ipinag-uutos na pakawalan niya ang babae. Gayunpaman, ginaisang ni Yoichi ang kanyang panloob na si Spider-Man at lumipad patungo kay Ibuki, ibinaba si Kagome sa mga bisig nito bago lumabas sa bintana. Siya ay direktang lumapag sa ibabaw ng tren, na nagdala sa kanya sa isang paglilibot sa Japan, at sa kanyang pagbalik, siya ay nalulumbay dahil tiyak na umalis na ang mga babae. Maya-maya, nilapitan siya ni Ibuki at tinanong kung siya si Yoichi, at nang sumagot siya ng oo, hinawakan nito ang kanyang kamay at ipinakilala ang sarili bilang instruktor sa Ikaruga Dojo. Sinabi niya na dumating siya para sunduin ito,
At habang nabighani si Yoichi sa napakalaki niyang dibdib, biglang sumulpot ang pulis at kinuha siya. Gayunpaman, nakaramdam ng pagkakasala si Yoichi sa kaguluhan, kaya bumalik siya sa mall at humingi ng paumanhin sa mga may-ari ng tindahan, na siyang nagtulak sa opisyal na hayaan siyang umalis. Pagkatapos yun, iniuwi siya ni Ibuki, at matapos makita na nakilala na niya silang lahat, ipinahayag niya na sabik siyang makasama sila. Kalaunan ng gabing yun, nagtipon ang mga babae sa beranda, at nagsimulang magreklamo si Ayame na hindi niya tatanggapin si Yoichi dahil sa panghihipo nito sa kanyang dibdib. Ipinaalala rin niya sa lahat na sinubukan ding bastyusin ni Yoichi si Chihaya, ngunit naniniwala ang mga babae na aksidente lamang yun, at mabait naman talaga si Yoichi sa puso. Ipinaalala rin ni Ibuki na tinulungan niya si Kagome noong naligaw ito, at napilitan si Ayame na tanggapin siya. Kinabukasan, maagang nagising si Ibuki at may narinig siyang ingay na nagmumula sa dojo. Binuksan niya ang pinto at nakita si Yoichi na iniindayog ang kanyang espada, at ang kanyang teknika ay napakahusay kaya ninais niyang makita pa ang iba niyang kakayahan. Nang makita siya, humingi siya ng paumanhin sa pagpasok ng walang pahintulot, ngunit sinabi niyang ayos lang yun at pinuri siya sa pagsisikap nito. Pagkatapos ay napansin niya ang balde ng tubig sa kamay nito at nag-alok na tutulong sa paglilinis, at ito ang naging sanhi ng paghatakan sa pagitan nila, na nagresulta sa pagtapon ng tubig sa kanya. Ang makita siya sa ganitong kalagayan ay nagpagising sa pagnanasa ni Yoichi, at para lalong lumala ang sitwasyon, nakahanap siya ng tula na isinulat nito tungkol sa kanyang pangangatawan, na siyang nagpagalit sa kanya. Ipinadala niya ito na lumipad diretso sa silid ni Ayame, at sa purong pagkakataon, napunta siya sa isang posisyong primitibo kasama si Ayame, na tila hawak niya ito. Pagdating ni Chihaya at Kagome, mabilis siyang itinulak ni Ayame, at ang lalaki ay nakatikim muli ng pambubugbog mula kay Ibuki dahil sa pambabastos niya sa kanila. Sa kabila nito, pinanatili niya ang kanyang paninindigan sa almusal, sinasabing nakaranas na siya ng mas matinding pambubugbog noong nasa bundok pa siya. Nang tanungin ni Ibuki kung kailangan pa niya ng mas matapos ang pinagdaanang gulo, mabilis niyang sinabi sa kanya na tama na at pagkatapos ay bumaling kay Ayame, na may dalang cellphone. Sinabi niya sa kanya na bayaran ang bintana niya o tumira sa balkonahe, at nagtaka si Ibuki kung tama bang pinapasok nila ang hanggal na ito. Sa sandaling yun, inanunsyo niya na mahuhuli na sila sa klase, at masayang sumama si Yoichi dahil ito ang una niyang pagkakataon na pumasok sa paaralan. Tinanong ni Ayame kung ayos lang ba talaga, ngunit sinabi ni Ibuki na wala siyang pagpipilian dahil hiniling ito ng ama nito. Noon din, sinabi ni Yoichi na matagal na niyang gustong pumasok sa paaralan, kaya nagpapasalamat siya sa kanila sa pagtupad ng kanyang pangarap. Gayunpaman, Ayame ay nagsabi sa kanya na huwag makipaglaro sa sinumang babae sa eskwelahan at tumakbo palayo dahil ayaw niyang makita siyang kasama ng kakaibang taong ito. Samantala, sa eskwelahan, lahat ay umiiwas kay Washizo, na siya ring lalaking nakasagupan ni Yoichi kahapon. Bagamat itinuturing siyang pinakamalakas ng iba, nakakaramdam siya ng pagkadismaya dahil tinalo siya ni Yoichi nang hindi man lang siya hinahawakan. Saka bigla, nakita niya si Ibuki na naglalakad palapit sa kanya at nagtago sa likod ng puno habang namumula. Gayunpaman, nang makita niya ang kanyang iniibig na kasama ang lalaking tumalo sa kanya, napagtanto niya na siya ay posibleng maagawan ng kasintahan. Nang maglaon, lumipat si Yoichi sa parehong klase ni Washizo, ngunit iniisip ng lahat na siya ay isang engot para sa suot ang kasuotang samurai sa eskwelahan. Nang tanungin ng guro kung kilala niya si Ibuki, casual na sinabi ni Yoichi na nakatira siya kasama nito, ikinahiya naman ang husto ni Ibuki. Si Washizo naman, ay galit na galit at nagsimulang mag-iba ang kilos. Ngunit nang tumawa si Ibuki sa kanya, inakala niya na nawala na ang pagkakataon niyang makuha ang pagtingin nito. Tuwing break time, nagsimulang ipagpares ng mga babae si Ibuki kay Yoichi dahil magkasama sila sa bahay, ngunit naiinis si Ibuki at bumalik sa klase. Doon niya nakita ang ilang babaeng may ugaling pikmi na sinusubukang ligawan si Yoichi, at ito ay ikinagalit niya sa kung anong dahilan. Habang sinimula ni Yoichi na mag-ilusyon na sila ay nagsasama. Habang abala sa kanyang mga pagnanasa, hinayla siya ni Ibuki at sinabihan na tumigil sa paglalaway sa ibang babae. Sakto namang dumaan si Washizo at narinig ang pangaral, pero ipinagpalagay niya na minamaltrato ni Yoichi ang kanyang reyna. Hindi niya matanggap ito,
kaya nilapitan niya si Yoichi at hinamon siya sa isang duelo. Samantala, pinapangaralan naman si Ayame ng kanyang guro dahil sa mababa niyang marka, pinapaalalahanan siya na mas mahusay ang kanyang mga kapatid kaysa sa kanya. Bago pa makasagot si Ayame, narinig niya ang ilang estudyante na binabanggit na nakikipaglaban si Wash Izo sa isang medyo corny na batang samurai, kaya tumakbo siya palabas para panoorin ang duelo. Habang pinapanood ng lahat mula sa malayo, ang mga lalaki ay nakatayo ng magkaharap, at napansin ni Yoichi na si Wash Izo ay mas kalmado kaysa noong huli nilang labanan. Sinabi ni Wash Izo na bibigyan niya ito ng leksyon dahil sa pananakit sa kanyang reyna, ngunit nang magkunwari si Yoichi na nalilito, nagalit si Wash Izo at sinuntok ito sa mukha. Sa kabila ng direktang pagtama, nanatiling matatag si Yoichi at pinuri ang lakas ni Wash Izo. Dahil sa paggalang sa kalaban, ipinagtabi ni Yoichi ang kanyang espada at pumayag sa labanan ng suntukan, ngunit lalo lamang nitong ikinagalit si Wash Izo. Nang walang babala, inilabas niya ang Star Fist mula sa universo ng Elden Ring at nagpakawala ng matinding pagtama kay Yoichi. Gayunpaman, muling tumayo ang lalaki at winasak ang sandata ni Wash Izo sa isang mabilis na paghampas bago nilate siya dahil sa paggamit ng sandata sa isang suntukan. Pagkatapos ay pinatumba niya si Wash Izo at sinabihan itong magsanay ng 1,000 taon para magkaroon sila ng purong suntukan. Ang pagkakita nito ay ikinagulat ng buong eskwelahan, lalo na sina Ayame at Ibuki, na sa wakas ay napagtanto na si Yoichi ay isang mahusay na eskrimador. Samantala, naniniwala si Wash Izo na isa sa walang bahala na lang siya tulad ng isang filler character, ngunit binigyan siya ni Ibuki ng panyo at sinabi na gusto rin niyang kamay lang ang gamitin nito. Pagkatapos niyang umalis kasama si Yoichi. Ipinapalagay ni Wash Izo na si Ibuki ay isang mabait na reyna na nakasama ang isang tao na sa tingin niya ay may mapanlinlang na ugali, tulad ni Yoichi, kaya nangako siyang talunin ito balang araw at palayain siya. Nang gabing yun, nagkasakit si Yoichi, mataas na lagnat, at habang nag-aalala ang mga dalaga para sa kanya, patuloy siyang nagdaldal tungkol sa pagkatalo niya sa buhay sa syudad, na konsensya sa maling paghusga sa kanya. Nagpasya si Ayame na aigawa siya ng hapunan, ngunit umasta na parang para sa sarili niya lang ito. Samantala, matapos pilitin ni Ibuki na uminom ng gamot at umalis para mamili ng grocery, inihayag ni Chihaya na si Ibuki ang nagpalaki sa kanilang lahat mula pa noong bata sila. Madalas, lumalabas siyang napakahigpit, ngunit lagi niyang ginagawa ang pinakamabuti para sa kanila, kaya siya iginagalang at minamahal ng lahat. Nang marinig ito, nagpasya si Yoichi na humingi ng tawad sa kanya pagbalik niya. Hindi niya alam ang nararamdaman nito. Masama ang pagsigaw niya sa kanya. Samantala, ginawang parang pasilidad nuklear ni Ayame ang kusina, ngunit nang makita ni Kagome na nahihirapan siya, inalok niya itong tulungan magluto. Sama-sama, sa wakas ay nakagawa sila ng isang bagay na nakakain, at niyakap ni Ayame si Kagome, nagpapasalamat sa lahat. Pagkatapos ay nagmamadali siyang pumunta sa sala kasama ang pagkain, ngunit nakaupo na si Yoichi sa balkonahe, naghihintay kay Ibuki na bumalik. Pagbalik niya, nagsimula siyang sumigaw kay Yoichi dahil hindi ito nanatili sa kama, ngunit pareho silang humingi ng tawad sa isa't isa ng sabay. Dahil dito ay pareho silang natawa, ngunit iniisip ni Ayame na ninakaw ang kanyang sandali at tumakbo sa itaas. Habang si Yoichi sumusunod sa kanya, sinabihan niya itong iwan siya at naalala kung paano si Ibuki ang laging pinakamahusay sa lahat at nakukuha ang lahat ng atensyon. Nang sandaling yun, nadapa siya sa hagdan at malapit ng matapan ang lugaw, ngunit tumalon si Yoichi upang kunin ito, dahilan upang siya ay mahulog mula sa bintana. Dali-dali siyang lumabas at nakita siyang ligtas na nakababa, kaya sinabi niya rito na pwede niya itong kainin kung gusto niya. Agad na tinikman ni Yoichi at sinabi ritong kahanga-hanga ito, at labis siyang ikinatuwa nito. Pagkatapos ay sinabi ni Yoichi sa kanya na ngumiti ng madalas dahil mas gumaganda siya kapag nakangiti, ngunit sinipa niya ito sa mukha dahil sa hiya. Kinabukasan, dumating ang dalawang babaeng nagngangalang Tsubasa at Angela sa lungsod, at habang humahanga si Tsubasa sa tanawin, sinabi ni Angela na manatiling nakatuon dahil kailangan niyang harapin ang kanyang puntirya, na walang iba kundi si Yoichi. Idinagdag niya na nasasabik siyang ipamalas ang istilong sa Bama Benten ni Tsubasa, ngunit nang lumingon siya, nakita niyang tumakas na si Tsubasa. Samantala, naglilinis ng dojo sina Ibuki at Yoichi, at sama-sama sa kanila si Ayame, na medyo kakaiba.
Nang tanungin siya ni Ibuki kung ayos lang siya, sinabihan siya ni Ayame na tumahimik at naalala kung paano sinabi sa kanya ni Chihaya kagabi na si Ibuki at si Yoichi ay magkaklase, kaya dapat ay subukan niyang gumugol ng mas maraming oras kasama si Yoichi sa dojo. Noon din, nakita ni Yoichi na nakatingin siya dito at tinanong kung may kailangan siya, ngunit mabilis niyang iniwas ang tingin at kinabahan. Pagkatapos ay tumakbo siya palabas ng silid, at habang iniisip ni Yoichi na umalis siya para mag-jog, napansin ni Ibuki na may mali talaga sa kanya. Kalaunan sa paaralan, dinala ng guro ang isang bagong lipat na estudyante na lumabas na si Tsubasa. Agad na naglaway ang lahat ng mga lalaki sa kanya, at nang tawagin siya ni Yoichi na maganda, ginulo ni Tsubasa ang ayos ng mukha niya. Dahil sa pagbibigay pansin sa ibang babae. Nang hindi nila namamalayan, pinagmamasdan sila ni Angela mula sa malayo at naaalala kung paano gustong mag-enroll ni Tsubasa sa kaparehong paaralan ni Yoichi. Iniisip ni Angela na lumalapit si Tsubasa kay Yoichi para traidurin ito sa tamang pagkakataon, ngunit nais lang ni Tsubasa na mamuhay ng normal bilang isang estudyante. Tuwing break, nilapitan si Tsubasa ng kanyang mga kaklase na gustong makipagkaibigan sa kanya, at ikinatuwa niya ito. Ngunit nang tanungin siya ng mga ito tungkol sa kanyang nakaraan, nanigas siya sa kinatatayuan dahil hindi niya maaaring sabihin sa kanila na isa siyang martial artist na nanirahan sa kabundukan. Habang hinihintay ng lahat ang mga sagot, isang pilyong kaklase ang sumipa ng soccer ball patungo sa kanyang direksyon. Nang siya, iniisang tabi niya ito sa puro likas na ugali, lahat ay napaurong sa gulat, na nagpapaisip sa kanya na hindi siya kailanman magkakaroon ng normal na buhay. Sa sandaling yun, lumapit si Yoichi sa kanya, pinupuri ang kanyang kakayahan, at tinanong kung anong uri ng pagsasanay ang meron siya noong bata pa. Nang sandaling yun, sumabat si Ibuki at pinigilan siya sa pangungulit dito bago ipinakilala ang sarili bilang presidente ng klase. Pagkatapos yun, ipinakilala rin ni Yoichi ang kanyang sarili, at si Angela, na nanonood mula sa labas, ay humanga, iniisip na napakabilis na kipagkaibigan ni Tsubasa sa kanyang target. Kasunod yun, tinulungan ni Yoichi si Tsubasa na masanay sa mga aktibidad ng paaralan. Bago siya ihatid, habang masayang naglalakad si Tsubasa sa labas, nakabangga niya ang ilang nakatatanda na agad siyang binyuli, ngunit si Washizu ang naging tagapagtanggol niya. Pagkaalis niya, agad siyang nahulog ang loob sa binata at nagsimulang tumalon-talon hanggang sa lumitaw si Angela upang itanong kung paano ang kanyang misyon. Nag-aatubili niyang sinabi na hindi niya nakuha ang pagkakataong talunin si Yoichi, ngunit pinaalalahanan siya ni Angela kung gaano kahalaga na talunin niya si Yoichi. Lumabas na ang estilo ng pakikipaglaban ng kanyang pamilya ay malapit ng maglaho, at may nangako na popondohan ang kanilang dojo kung matatalo nila si Yoichi. Muli, tumakas si Tsubasa dahil ayaw niyang makipaglaban sa unang kaibigan niya sa eskwelahan. Pagkatapos ay nakasalubong niya sina Yoichi at Ibuki, ngunit nahabol siya ni Angela at ibinunyag ang mga pakay ni Tsubasa, kabilang ang katotohanang siya ang pinuno ng estilo ng Sabama Benten at dumating upang hamanin siya sa isang tunggalian. Matapos pigilan siyang maglaway, dali-daling hinablat ni Ibuki ang damit ni Tsubasa at napansin niyang medyo mabigat ang mga ito. Nung sandaling yun, sinimulan ni Tsubasa atakihin si Yoichi at napansin mula sa kanyang mga mata na tila nawala na ang lahat ng emosyon sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos ay ibinunyag ni Angela na si Tsubasa ay isang mahiyain na babae na hindi maibunyag ang kanyang lakas sa publiko, kaya sinanay niya itong pigilin ang lahat ng damdamin niya kapag umabot na sa sukdulan ang hiya niya. Ngayon, gamit ang buong lakas niya, patuloy na inaatake ni Tsubasa si Yoichi, ngunit tumatanggi siyang lumaban nang hindi alam ang dahilan sa likod ng kanilang labanan. Sa sandaling yun, dumating si Washizu at nagtanong kung ano ang nangyayari, na siyang dahilan upang huminto siya agad. Pagkatapos, inakala ni Washizu na pinapahirapan ni Yoichi si Tsubasa, kaya isinuot niya ang jacket niya kay Tsubasa at nangakong tuturuan ng leksyon si Yoichi para sa kanya. Bago pa makapagpaliwanag si Yoichi, nagsimulang umiyak si Tsubasa at tumakbo palayo, kaya sinabi sa kanya ni Angela na hindi pa tapos ang laban bago siya tumakbo. Nang maglaon, sinabi ni Tsubasa sa kanya na labis siyang nahihiya dahil nabunyag ang kanyang mga plano sa harap ni Washizu at ang tanging gusto niya lang ay mamuhay ng ordinaryo. Patuloy siyang umiyak habang ipinapahayag ang kanyang pagkamuhi sa martial arts kay Angela, kaya sa wakas ay napagtanto ni Angela na samobra siya at hinayaan na lang siya. Diretso siyang nagtungo sa dojo,
kung saan ipinakilala niya ang sarili kay Yoichi at hinamon siya sa isang duelo. Pagkatapos ay lumundag siya patungo rito, at matapos silang magpalitan ng unang suntok, hindi sinasadyang natanggal ni Yoichi ang kanyang buong plot armor. Habang dumarating ang iba, hiniling ni Angela kay Yoichi na ipagpatuloy ang duelo, ngunit dahil sa pag-ugoy ng kanyang naglalakihang bazooka, napako siya sa kinatatayuan. Pagkatapos ay nagtanong si Ibuki kung bakit niya at ni Tsubasa hinahabol si Yoichi, at sa wakas ay inihayag niyang binabayaran sila para patayin siya. Matapos sabihin na ito ay para buhayin ang estilo ng pakikipaglaban ng kanilang dojo, inatake niya ito gamit ang kanyang mga kamay na parang Wolverine, ngunit hinawakan ni Yoichi ang kanyang mga daliri sa kanyang kamay, sinabihan siyang kahangalan na buhayin ang kanilang dojo gamit ang pera mula sa isang kadudadadang tao. Pagkatapos ay binanggit niya kung gaano kakaunti ang estudyante ng dojo ni Ibuki, ngunit ipinagmamalaki niya ang kanyang mga turo dahil walang halaga ang mga numero at pera. Ang tanging mahalaga ay ang pagmamalaki sa kanyang estilo. Idinagdag niya na silang dalawa ni Tsubasa ay mayroong kahangahangang kasanayan, at hindi nila dapat kalimutan ang kanilang tunay na layunin. Sa huli ay tinamaan nito ang kanyang puso, kaya umalis siya at nasalubong si Tsubasa sa labas. Agad na yamakap si Tsubasa sa kanya habang umiiyak at humingi ng tawad sa kanyang sinabi kanina. Idinagdag na ayaw niyang saktan si Yoichi dahil ito ang kanyang kaibigan. Sa sandaling yun, lumuha si Angela, napagtanto na inagaw niya kay Tsubasa ang kanyang pagkabata dahil sa makasariling dahilan. At nangakong paglilingkuran siya ng maayos mula ngayon. Kinabukasan, habang naglalakad si Yoichi pauwi mula sa eskwelahan, nagsimulang mamula si Ibuki at pinasalamatan siya sa sinabi niya tungkol sa kanya kay Angela. Bago pa siya makasagot, dumating si Tsubasa na tumatakbo at ibinunyag na nagtatrabaho siya ng part-time para suportahan ang sarili sa lungsod. Nakita rin nila si Angela na nagtatrabaho sa isang restaurant, at pinasalamatan niya si Yoichi sa pagpapakita sa kanya ng tamang landas, nangangakong bubuhayin nila ang kanilang estilo ng pakikipaglaban at ipagmamalaki ito tulad niya. Saka naman sumulpot si Wash Izo sa restaurant, at nagsimulang magpanik si Tsubasa bago ibalik sa kanya ang jacket na ibinigay niya rito noong isang araw. Sinabi ni Wash Izo sa kanya na itapon na lang ito, ngunit nagmamakaawa siya na hayaan siyang panatilihin ito, kaya naisip niya na siguro ay napakahirap niya talaga. Sinabi niya pagkatapos na kunin na lang niya ito kung gusto niya, at labis itong ikinatuwa ni Tsubasa. Pagkatapos, binati ni Yoichi ang mga babae ng swerte, at tinitigan siya ni Ayame ng may paghanga. Samantala, ang lalaking nag-utos na saktan si Yoichi ay dumating sa lungsod at sumumpa na maghahanap siya ng ibang paraan para tuluyan siyang pahintuin. Makalipas ang ilang araw, nakaupo si Chihaya sa beranda, kausap ang kanyang manga publisher sa telepono. Samantala, naglalaban sina Ibuki at Yoichi sa dojo habang ang ilang batang estudyante ay natututo sa pamamagitan ng panunood sa kanila. Bago nito, humingi ng tulong si Ibuki sa kanya, at nang tanungin ng isang batang lalaki kung malakas siya, sinabi ni Ibuki na mas malakas si Yoichi kaysa sa kanya. Nagatubili si Yoichi dahil hindi niya kailanman ginamit ang espada niya para sa palabas, pero iginiit ni Ibuki na gusto niyang gamitin niya ang espada sa kanya. Sa kasalukuyan, magkalaban ang dalawa, at nagpasya si Yoichi na ibigay ang lahat mula sa purong paggalang sa kanya. Subalit, nasugatan niya ang uniforme ni Ibuki at na-expose ang mga didi niya, kaya naman pinatay niya ang lahat, kasama ang mga estudyante niya. Matapos niyang paalisan sila, nagbiro si Yoichi na 4 na estudyante lang ang meron siya. Dahil isa siyang marahas na guro, at sumasang-ayon si Ayame sa kanya. Gayunpaman, nang magsimulang makipagtalo si Ibuki, iniwan ni Amane ang kanyang bubuyog at patungo sa shower. Sa loob ng tub, iginalaw niya ang kanyang mga daliri upang tularan ang posisyon ng espada ni Yoichi at Ibuki, ngunit sumingit si Chihaya at nagtanong kung nawawala na siya sa sarili. Nagulat si Ayame at tinanong kung bakit siya naroroon, kaya sinabi sa kanya ni Chihaya na wala na siyang ideya para sa kanyang manga at gusto niyang maligo para magpalamig ng isip. Pagkatapos ay tinanong niya si Ayame kung may nangyari ba sa kanilang dalawa ni Yoichi dahil sa katotohanang sobrang bait niya dito, ngunit itinanggi ni Ayame na magkaroon ng anumang interes sa tanggang yon. Nagbigay ito ng ideya kay Chihaya, kaya umalis siya sa paliguan upang kumuha ng impormasyon tungkol kay Yoichi. Samantala, dumating si Wash Izo sa dojo upang isauli ang panyo na minsan niyang hiniram kay Ibuki,
at inaasahan niyang mai-inlove si Ibuki sa kanya sa gawaing ito lang. Gayunpaman, pagpasok niya, bigla niyang nakita na marumi ang kanyang sapatos at nakasuot siya ng damit na parang si Mark Zuckerberg, kaya tumakbo siya pauwi upang magpalit ng bagong damit. Nang maglaon, nagtataka si Yoichi kung bakit napakarahas ni Ibuki nang biglang lumitaw si Chihaya at dinala siya sa isang silid. Doon, ipinakita niya kay Yoichi ang manga na pinagtatrabahuhan niya, at ang lalaki ay naaliw sa galing niya sa pagkukwento. Matapos niyang basahin ito, sinabi niya na hindi siya makapaghintay para sa susunod na bahagi, pero si Chihaya ay na-excite at nagsimula siyang bigyan ng mga spoiler. Nang maglaon, umabot siya, inamin na siya ay na-carried away dahil hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong marinig ang opinyon ng isang lalaki, pero masaya si Yoichi na makita siyang masigla sa unang pagkakataon. Nang marinig ito, biglang umusag si Chihaya at tinanong kung may karelasyon siya, pero sinabi niyang palagi siyang nabubuhay ng mag-isa kasama ang kanyang tatay. Pagkatapos, inilubog niya ang kanyang braso sa kanyang mga pitches at tinanong kung may gusto ba siya bago siya maging hindi komportable na malapit sa kanyang mukha. Pagkatapos nito, mahinahon niyang sinabi sa kanya na maramdaman ang tibok ng kanyang puso at dahan-daang binubuksan ang kanyang shirt, sinasabihan siyang gawin kung ano ang gusto niya sa kanya. Sa kabila ng tukso, pinatunayan ni Yoichi na siya ay isang tunay na birhen tulad mo sa pamamagitan ng pagtulak sa kanya palayo at sinasabing dumating siya dito para mag-training at hindi para mawala ang kanyang V-card. Sinasabi rin niya sa kanya na gawin ang mga bagay na ito sa isang tao na tunay niyang mahal, pero biglang tumawa si Chihaya at inamin na gusto lang niyang makita ang reaksyon niya para malaman kung anong klaseng lalaki siya. Nagtampo si Yoichi at parang gusto na siyang turuan. Pero biglang pumasok si Ibuki sa kwarto at tinanong si Chihaya kung okay lang siya. Nagbulas si Chihaya na si Yoichi, sinubukang samantalahin siya, kaya nang sinaktan siya ni Ibuki, nagkomento si Chihaya na nagseselos lang si Ibuki at isinara ang pinto, na lalong nagpalala sa pagkadismaya ni Ibuki. Gayunpaman, napansin ni Ibuki na hindi pa niya nakita si Chihaya na ganito kasaya, kaya nagpasya siyang palampasin na lang ang insidente. Idinagdag niya na si Chihaya ay pumapasok sa paaralan at nagtatrabaho rin ng part-time, na nag-iiwan sa kanya ng walang pagkakataong tamasahin ang buhay. Kaya pinasalamatan ni Ibuki si Yoichi sa pagtulong sa kanya na maibsan ang kanyang stress. Nang gabing yun, tinanong ni Ima si Chihaya kung ano ang ginawa niya kay Yoichi, ngunit sinabi lang nito na si Yoichi ay isang mabuting tao at pinayuhan siya na huwag isang pagpigil sa sarili niyang damdamin. Nang gabing yun, habang gumising si Yoichi para gumamit ng banyo, nakita niya na nagtatrabaho pa rin si Chihaya. Kinabukasan, umuwi si Kagome at nadatnan si Ibuki na hinahabol si Yoichi dahil aksidente nitong nahawakan ang kanyang dibdib. Sa gitna ng kaguluhan, aksidenteng nabangga siya ni Yoichi at nabasag ang isang bagay na ginawa niya sa klase sa sining. Nang simulan niyang umiyak, nagalit si Ibuki at pinapalabas si Yoichi ng bahay bago aliwin si Kagome. Nang magmakaawa si Yoichi na papasukin siya, binuksan ni Ibuki ang pinto at sinabihan siya na ihatid ang kwaderno ni Chihaya sa kanya habang inaayos niya ang proyekto sa sining ni Kagome. Maliban sa trabaho, napunta siya sa labas ng eskwelahan ni Chihaya, umaasang maitama ang kanyang sarili sa pamamagitan ng pagiging kapaki-pakinabang. Gayunpaman, casual siyang pumasok sa silid palitan ng damit ng mga babae at kinasangkutan niya ang isang gulo at napahiya siya ng husto. Samantala, nasa klase si Chihaya, nagsusulat ng mga tala sa isang piraso ng papel dahil nasa kay Yoichi ang kanyang kwaderno. Tinawag siya ng kanyang guro sa harap ng buong klase, ngunit ang atensyon ng lahat ay lumipat sa kaguluhan sa labas, kung saan si Yoichi ay tumatakbo ng matulin upang makaligtas. Nang maglaon, nakita siya ni Chihaya sa pasilyo at nakuha mula sa kanya ang kanyang kwaderno, inamin na nakalimutan niya ito sa bahay dahil nanatili siya buong magdamag na gumagawa ng kanyang manga. Napansin niya na mahal niya talaga ang manga, at inamin naman niya ito at idinagdag na ang manga lang ang siniseryoso niya sa mundong ito. Pagkatapos ay pinasalamatan niya ito sa tulong at tumakbo palayo, at masaya si Yoichi dahil ang pagkikita nilang ito ay naglapit sa kanya ng kaunti sa dalaga. Pagbalik sa dojo, abala si Ibuki sa pagkukumpuni ng art project ni Kagome. Inamin niya na medyo magulo ang mga bagay-bagay dahil kay Yoichi, ngunit hinahangaan niya ito dahil kahanga-hanga ito sa espada. Nang maglaon, habang paalis na si Yoichi sa paaralan, narinig niya ang ilang kaklase ni Chihaya na nag-uusap.
ng masama tungkol sa kanya na nagpagalit sa kanya. Sa hinalang may ginawa sila, nagmadali siyang bumalik sa klase at nakita si Chihaya na hawak ang punit-punit niyang manga. Nagpasya siyang harapin ang mga lalaki, ngunit sinabi ni Chihaya na ayos lang dahil may oras pa siya bago ang deadline at hiniling sa kanyang umalis bago pa may makakita sa kanya. Pagkatapos ay nagkulong siya sa loob ng silid-aralan at nagsimulang umiyak dahil napakagusto niya ang kanyang trabaho, at hindi siya siniseryoso ng iba. Narinig ni Yoichi ang kanyang pag-iyak mula sa kabilang panig, kaya't ginaysan niya ang kanyang panloob na Itachi Uchiha at dinisiplina niya ng husto ang mga lalaking palm unit. Kanyang manga. Kalaunan, lumabas si Chihaya at nakita ang mga lalaking nakasalampak sa lupa, ngunit sa halip na pagtawanan sila, ipinagdasal niya na matagpuan nila ang kanilang hilig sa mundong ito. Kalaunan, sa wakas ay naibalik ni Ibuki ang nasirang proyekto sa sining, at kahit hindi na ito kagaya ng dati, mas nagustuhan ito ni Kagome dahil inayos ito ni Ibuki para sa kanya. Saka inihayag ni Chihaya na natapos na niyang iguhit ang pangunahing karakter para sa kanyang susunod na one-shot, at ibinatay niya ito sa isang superhero na pinapatigil ang mga nambubuli sa paaralan. Bagamat itinanggi ni Yoichi na may kinalaman siya dito, sinabi ni Chihaya na ipapakita niya ang kanyang pasasalamat sa bayaning ito, sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng kanyang kwento sa mundo gamit ang manga. Nang sandaling yun, napansin ni Yoichi na nagkapaltos ang kanyang kamay sa sobrang tagal ng paghawak ng espada, at sinabi ni Chihaya na nagkapaltos din ang kanyang kamay sa sobrang pagtatrabaho. Pagkatapos ay hinawakan niya ang mga kamay nito at sinabing patunay iyon ng kanilang pagmamahalan bago tumakbo upang i-fax ang kanyang manga. Dahil dito, naninibugho sina Ibuki at Ayame, kaya sinaktan nila siya dahil sa pakikipagharutan kay Chihaya. Pagkalipas ng ilang araw, naglalakad si Yoichi papuntang eskwela kasama si Ibuki, napapansin kung paano ang bawat araw ay isang bagong karanasan bilang isang estudyanteng lalaki, at hindi pa rin siya sanay dito. Nang sandaling yon, tatlong magagandang babae ang lumapit kay Yoichi, at isa sa kanila, na nagngangalang Hinagata, ang lumalapit sa kanya upang abutan siya ng liham. Matapos siyang tumakbo palayo kasama ang kanyang mga kaibigan, ang mga lalaking nakapaligid sa kanya ay nagsisimulang magulantang at inihayag na si Hinagata ang karibal ni Ibuki sa kasikatan. Gayunpaman, inaakala ng gago na binigyan siya nito ng hamon sa duelo sa halip na liham pag-ibig at nasasabik na labanan siya. Nang maglaon sa klase, binasa ni Ibuki ang liham para kay Yoichi at sa wakas ay sinabi sa kanya na inaaya ni Hinagata si Yoichi sa isang date. Muli, inakala ni Yoichi na ang date ay isang magarbong salita lamang para sa duelo, kaya't pinakiusapan niya si Ibuki na ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin nito. Gayunpaman, si Ibuki ay naguluhan at binigyan siya ng isang lalaking hanggal sa pag-ibig. Pagkatapos basahin ito, si Yoichi ay nagsimulang kumilos na parang paki, pero sinapak ni Ibuki ang kanyang ulo at umalis na padabog, na iwan siyang naguguluhan. Pagkatapos ay nagsimulang magmuni-muni si Ibuki sa pasilyo, pero napagtanto niya na talagang walang kaalam-alam si Yoichi tungkol sa pag-ibig, kaya bumalik siya upang pigilan siyang magbayad ng alimonyo habang buhay. Pagkatapos ay inanyayahan niya itong makipag-date sa harap ng buong klase, at nagsimulang magkagulo sa gulat ang lahat ng kanyang mga kaklaseng naiilang. Gayunpaman, idinagdag ni Ibuki na isa siyang ganap na hanggal pagdating sa kababaihan sa ngayon, kaya gusto niya itong makipag-practice date sa kanya muna. Matapos makauwi, sinubukan niya ang iba't ibang damit upang makita kung alin ang mas maganda o mas kaakit-akit sa kanya. Habang humihinto siya upang tanungin ang sarili kung bakit siya nagpapakahirap para sa isang peking date, pumasok sina Chihaya at Kagome sa silid at nagtanong kung magkakaroon ba siya ng kanyang unang karanasan ngayong gabi. Sinabi ni Ibuki na bibili siya ng groceries at tumakbo palabas, subalit natapilok sa hagdanan na parang tanga. Nang maglaon, nakipagkita siya kay Yoichi sa syudad at napagtanto niyang hindi niya pa ito napasyal simula nang dumating ito. Lumingon siya upang tanungin kung gusto nitong pumunta sa kung saan, subalit nakita niyang nagbigay si Yoichi ng isang bukas na hamon sa sinumang kayang lumaban sa kanya. Binatukan siya ni Ibuki at hinayla siya palabas patungo sa isang tindahan ng damit para tigilan na niya ang pagbibihis na parang samurai. Pagkatapos ay ipinakita niya rito na maganda ang hitsura niya at, sa huli, napadaiti ang kanyang dibdib sa likod nito, na nagpakilig sa kanya. Napansin niya pagkatapos ang isang seksyon ng mga kaibig-ibig na stuffed toy at sinimulang tingnan ang mga ito. Ngunit nang makahabol si Yoichi,
kinabahan siya at lumayo dahil ayaw niyang isipin ni Yoichi na immature siya. Samantala, namimili si Amane kasama ang kanyang mga kaibigan, at sinabi ng isa sa kanila na magiging perpektong 10 siya kung mas malalaki ang kanyang dibdib, habang pinisil ni Ayami ang dibdib ng kanyang kaibigan bilang parusa. Napansin ng isa pa niyang kaibigan si Aibyuki sa tindahan. Nang makita ni Ayami si Aibyuki kasama si Yoichi, bigla itong tumakbo palayo ng walang paliwanag. Hindi alam ito ni Aibyuki, kaya dinala niya si Yoichi sa isang bowling alley, ngunit itinapon lang ng lalaki ang bola na parang baseball, kaya tinuruan niya itong igulong sa pasilyo. Ngunit mabilis niyang napagtanto na masyado siyang malapit at humingi siya ng paumanhin, ngunit nahulog ng lalaki ang bola sa kanyang paa. Nang gamulong siya, aksidente niyang nasilip ang cookie cover ni Aibyuki, at sinimulan niya itong paluin ng marahan sa lugar na iyon. Di nagtagal, dumating ang may-ari at sinigawan sila dahil sa pang-iistorbo sa iba, habang pinapanood ito ni Ayami. Mula sa malayo, nagsimula siyang magtaka kung ano ang pinag-uusapan ng dalawang ito, ngunit biglang sumama sina Shihaya at Kagome sa kanya at sinabing mukha itong isang totoong date. Umupo naman ang mga babae para panoorin silang lahat, ngunit biglang tumayo si Ayami at sinabing mas mabuting huwag silang abalahin. Pagkaalis niya, nanatili si Shihaya para mag-imbestiga at maingat na pinanood si Aibyuki na dahan-daang tinuturuan si Yoichi kung paano laruin ng tama ang laro. Lingid sa kaalaman nila, may iba pang nakamasid sa kanila na may masamang hangarin at akala niya ay totoong magkasintahan sila. Mabilis na ipinagbigay alam ng lalaki sa kanyang mapanlinlang na amo, na nag-utos sa kanyang tauhan na Gambelain. Itaguyod ang relasyon at wakasan ang anumang ugnayan kay Yoichi. Samantala, nasa lugar si Wash Izo kasama ang kanyang kaibigang si Tori, at nakita nila si Ayami na naglalakad ng mag-isa habang malungkot. Nang banggitin ni Tori na si Ayami ang nakababatang kapatid ni Aibyuki, nagsimulang isipin ni Wash Izo si Ayami bilang hipag at sinabi kay Tori na layuan ito. Balik sa mall, bumili ng sorbetes sina Aibyuki at Yoichi, nagkaraoke, at bumisita sa restaurant ni Tsubasa para kumain ng ramen. Pabalik, pinag-usapan nila ang kanilang araw, at napansin ni Aibyuki kung gaano ito kamukha ng isang ordinaryong bata sa normal na pananamit. Nakita rin niya ang isang magkasintahan na magkahawak kamay at sinubukan niyang hawakan ang kay Yoichi. Pero nang lingunin niya ito para may itanong, naguluhan siya at nahulog sa fountain. Mabilis na kumilos si Yoichi para sagipin siya, ngunit pareho silang nabasa. Agad na umatras si Yoichi at humingi ng paumanhin dahil inaasahan niyang mapag-alitan o masaway siya muli, ngunit nagsimulang tumawa si Aibyuki dahil lagi siyang napapahamak kapag kasama niya ito. Nang makita ito, kinuha ni Yoichi ang isang plushie na palihim niyang binili para rito mula sa tindahan dahil nakita niya itong tinitingnan yon, at lubos itong ikinatuwa ng dalaga. Habang nangangakong pahahalagahan niya yon, pinasalamatan ni Yoichi ang dalaga sa pag-eensayo kasama niya at sinabing handa na siya para sa tunay na date. Lubos na nadala si Aibyuki sa sandali na nakalimutan niyang peke lang pala ang date, kaya tumakbo siya palayo doon. Para itago ang kanyang kalungkutan. Noon din, biglang sumulpot si Hinagata upang tanungin kung handa na siyang sagutin ang kanyang liham ng pag-ibig, at sumagot si Yoichi ng oo. Pagkatapos ay pinasalamatan niya ito sa pagyaya, ngunit tinanggihan ang panukala nito dahil naniniwala siyang tanging ang nagmamahalan lang ang dapat mag-date. Umatras si Hinagata, inaming plano niyang unti-unti siyang lupigin, ngunit ngayon ay madali na siyang malulupig. Pagkatapos ay naglabas siya ng kanyang sandata, na nagbubunyag na ito'y isa lamang panlilinlang habang nagsisimula siyang mag-atake sa kanya. Inilegay ni Yoichi ang lahat ng kanyang atake at malapit nang makaganti ng atake, ngunit ginamit niya ang kanyang mga anteng-anteng para guluhin siya at gantihan siya. Samantala, biglang nilapitan si Aibyuki ng dalawang lalaki na sinubukang bulahin siya, sinasabing ang kasalukuyan niyang kasintahan ay walang silbi. Itinapon din nila ang plushie na ibinigay niya kay Aibyuki, ngunit ito ay labis na ikinagalit niya, kaya pinuri niya ito at nagpasya siyang turuan ng leksyon ang mga lalaki. Samantala, lumundag si Hinagata patungo kay Yoichi upang tapusin siya, ngunit inagaw niya ang sandata nito at sinira ang uniforme nito sa pamamagitan ng kanyang bugso ng hangin. Matapos siyang tumakbo papalayo na umiiyak, nakita ni Yoichi sina Chihaya at Kagome at sinabi sa kanila na lumabas, ipinapakitang alam niyang pinapanood nila siya mula pa sa simula. Narinig niya ang boses ni Aibyuki at dali-dali siyang tumulong, ngunit natuklasan niyang nakaya na ni Aibyuki ang dalawang lalaki ng mag-isa.
Bago pa siya makapagtanong, iminungkahi ni Ibuki na umuwi na sila at kumain ng hapunan. Samantala, nalaman ng amo ni Hinagata ang pagkabigo niyang talunin si Yoichi, kaya nagpa siya itong magpadala ng mas malakas na susunod kay Yoichi. Nang gabing yun, nalaman ni Ayame na si Ibuki at Yoichi ay nasa isang practice na date na nakapagpakalma sa kanya. Gayunpaman, nagsimula siyang magpanik muli nang matanto niyang may magaganap ding totoong date. Sa ibaba, sumama si Yoichi kay Ibuki sa sala, at binati siya ni Ibuki ng swerte para sa ang kanyang kadate. Gayunpaman, inilabas niya ito at sinabing pagkatapos ng araw na ito, napagtanto niyang tanging ang mga nagmamahalan lang ang dapat mag-date, kaya tinanggihan niya si Hinagata. Sinabi rin niyang baka hindi na siya makahanap ng taong magmamahal sa kanya, ngunit nalungkot si Ibuki nang marinig ito dahil sa totoo lang ay iniisip niyang isa siyang mabuting tao. Kinabukasan sa eskwelahan, hawak pa rin ni Wash Izu ang panyo na ibinigay sa kanya ni Ibuki, at nag-aalala siyang masamain siya nito kung hindi niya agad ibabalik. Bigla, lumabas si Tori mula sa banyo at akmang gagamitin ang panyo para panasan ang kanyang mga kamay, subalit tinabig siya ni Wash Izu palayo. Maya-maya, masama ang pakiramdam niya dahil nasaktan niya ang kaibigan niya at nagpasya siyang isauli agad ang panyo. Ngunit nakita niyang hinahabol ni Ibuki si Yoichi gamit ang isang espadang kahoy. Lumabas na din yugo ang ilong ni Yoichi sa klase ng sining matapos makita ang iskulturang walang kwenta, at hinahabol niya ito para turuan siya ng leksyon. Ginamit ni Wash Izu ang pagkakataong ito para isauli ang panyo, ngunit inindayog niya ang espada at aksidenteng nasaktan siya ng bahagya dahil sa puwersa ng pag-indayog. Nagpunta si Wash Izu sa infirmary para magpagamot at nagpasya siyang iwan ang panyo sa shoe locker nito kasama ng isang liham pag-ibig. Pagkatapos ay inisip niyang nagtatagpo sila ni Ibuki sa bubong. Dala ang nasabing liham, at sila'y namuhay ng maligaya magpakailanman. Habang siya'y nangangarap, tinanong ng nurse si Tori kung nauntog si Wash Izu, ngunit sinabi ni Tori na normal lang yon. Nang araw ding yun, sabay na dumating sina Ibuki at Yoichi sa shoe locker at nakakita ng liham mula kay Wash Izu, na nagsasabing si Ibuki ang unang kumausap sa kanya habang ang lahat ay tinatreto siya bilang isang delinkwente. Binati rin niya ito ng magandang umaga araw-araw na may ngiti, at unti-unti niya itong nagustuhan. Habang naghihintay siya sa bubong, umaasa ng tugon, dumating si Yoichi na hawak ang liham, kaya nalaman niyang nailagay niya ito sa maling locker. Ngunit dahil alam na ni Yoichi ang nararamdaman niya para kay Ibuki, ipinasa niyang linawin na hindi niya hahayaan ang sinuman na agawin siya mula sa kanya. Gayunpaman, naniniwala si Yoichi na interesado siya sa martial arts at gustong sumali sa dojo ni Ibuki. Bago pa man makapagpaliwanag si Wash Izu, dumating din si Ibuki at pumayag na tanggapin siya bilang isang mag-aaral, kaya automatiko siyang sumang-ayon. Sa daan pabalik, nagtataka si Ibuki kung bakit ibinalik ni Wash Izu ang panyo sa kanya, ngunit itinuro naman ni Yoichi na mas magiging masigla na ngayon ang kanilang dojo. Biglang huminto si Ibuki upang alalahanin ang mga araw na kinamumuhian niya ang mga umaga dahil mag-isa lang siya. Ngunit ngayon, inaabangan na niya ang mga ito dahil marami nang binago si Yoichi. Habang nakangiti siya rito, mabilis itong umiwas ng tingin, iniisip na sisermonan siya nito kung sasabihin niyang maganda ito. Sa ibang lugar, isang dakilang eskrimador na nagngangalang Jinjuro ang pumapatay ng kandila gamit ang kanyang espada, at isang nakamaskarang lalaki ang lumitaw upang purihin siya. Pagkatapos ay sinabi niya kay Jinjuro ang tungkol sa kanilang pagiging magkaribal ng pamilya Yukiya, at idinagdag na umalis ang anak nilang si Yoichi sa kabundukan upang ipalaganap ang kanyang mga turo sa mundo. Naniniwala siya na ang estilo ng pakikipaglaban ni Yukihis ay kahihiyan sa mundo ng samurai, at ang tunay na estilo ng pakikipaglaban ay ang ginagamit ni Jinjuro, kaya inalok niya ito ng malaking halaga ng pera upang alisin si Yoichi. Ngunit sinunog ni Jinjuro ang buong malita, na idineklara na wala siyang pakialam sa pera at aalisin si Yoichi ng libre kung totoo ang sinasabi ng nakamaskarang lalaki. Pagkatapos nyon, umalis ang nakamaskarang lalaki sakay ng kanyang pribadong helikopter, tiyak na sa pagkakataong ito ay nakuha niya ang tamang tao para sa trabaho. Samantala, dumating si Wash Izu sa dojo kasama si Tori, na nagtanong kung bakit sila naroroon kahit na kinasusuklaman ni Wash Izu ang martial arts. Galit na sinabihan siya ni Wash Izu na tumahimik at umuwi na, pero habang pinapakalma ni Tori, bigla siyang tinamaan sa maselang bahagi ng katawan ng ibang estudyante ng dojo dahil hinaharangan niya ang pasukan.
Nagsimula ito ng sandaling pagtatalo sa pagitan nila, na agad natapos nang dumating si Ibuki na mukhang isang buong buffet. Pagkatapos humanga si Wash Izo sa nakita, sinabi niya sa mga lalaki na kaibigan niya ang mga bagong estudyante, pero sabi ni Tori ay nakikisama lang siya. Napagtanto ng mga lalaki na mayroon na silang mga junior sa dojo at sinabi sa kanila na huwag masyadong manggulo, pero nakatuon pa rin si Wash Izo sa nang tinawag niya itong kaibigan at nasa ikasyam na langit. Habang sila'y tinatanggap ni Ibuki sa loob, masaya si Wash Izo na siya ang magtuturo sa kanya. Ngunit sinabi niya na iba ang magiging leksyon niya dahil bago pa lang siya. Doon niya napagtanto na si Yoichi ang mamamahala sa kanya. Samantala, sinimulan na ni Jinjuro ang kanyang paglalakbay patungo sa lungsod at determinado siyang ibalik si Yoichi sa mga Diyos. Sa dojo, naglaan ng oras sina Kagome at Chihaya upang pag-usapan ang iba't ibang bagay, kabilang na ang mga bagong dagdag sa kanilang dojo. Doon, tinuturuan ni Ibuki ang mga lalaki kung paano umindayog ng mga espada at pinapanood siya ni Wash Izo na parang isang umibig na binata. Bigla na lang, sinapak siya ni Yoichi dahil sa pagiging abala, ngunit ikinuyom ni Wash Izo ang kanyang mga kamao at nagpas siyang lumaban. Ngunit, nang tanungin siya ni Ibuki kung maayos lang siya, mabilis niya itong itinago at bumalik sa pagiging simp. Sakto noon, pumasok sina Chihaya at Kagome sa dojo at nakasalubong si Tori, na nagsabing naroon lang siya para magbigay ng suportang moral. Di nagtagal, umuwi si Ayame at nakita si Ibuki na pinapagalitan ng matindi si Yoichi dahil labis niyang sinanay si Wash Izo sa unang araw nito. Dahan-dahan niya itong sinabihan na huwag masyadong mahigpit kay Wash Izo at nagselo si Ayame nang makita ito. Tinulungan din ni Tori si Wash Izo na makabangon at tinukso siya ng mga bata sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya ng matanda. Isa rin sa mga bata ang nagtanong kay Kagome kung bakit hindi siya pumupunta sa dojo at nag-aalangan siyang sinabi na mahina siya sa sports. Sa kabilang banda, bumalik si Ayame sa kanyang silid at tiningnan ang litrato sa kanyang lamesa gayon din ang kanyang uniforme sa dojo bago matulog. Samantala, ipinagpatuloy ni Yoichi ang aralin sa dojo at sa pagkakataong ito ay iminungkahi niya na magsanay si Wash Izo sa pag-indayog ng espada dahil napakalakas na niya. Hiniling niya kay Wash Izo na magpa-shop, ngunit nagreklamo si Wash Izo na napakapangunahing gawain nito. Gayunpaman, nang sabihin ni Iwaki sa kanya na mahalaga ang mga pangunahing kaalaman, kaagad siyang pumayag na gawin ito. Nagpasya si Yoichi na sumali sa kanya sa pagsasanay dahil isa pa rin siyang estudyante. At habang humanga si Ibuki, nagalit si Wash Izo, iniisip na nagpapakitang gilas lang ito. Habang lumabas para mamili sina Chihaya at Kagome, biglang nagising si Ayame at narinig ang mga lalaki na nagpupa-shop sa dojo. Matapos makarating sa 400, sumuko rin si Wash Izo, ngunit nagpasya si Yoichi na magpatuloy. Idinagdag niya na parurusahan niya ang sarili sa pagmamaliit kay Wash Izo sa pamamagitan ng paggawa ng doble ng kanyang rutina, na 1,000. Hiniling din niya kay Wash Izo na magpahinga, ngunit tumanggi si Wash Izo na malagpasan at ipinahayag na gagawin din niya ang tulad ng kay Yoichi. Habang sila'y muling nagsisimula, si Ayame ay napadpad sa dojo dahil sa pagkamausisa. Nang gabing yun, habang papalapit si Jinjuro sa syudad, sina Kagome at Chihaya ay nasa kusina, napansin kung gaano naging masigla ang dojo salamat kay Yoichi. Di nagtagal, naabot ni na Yoichi at Wash Izo ang markang 1,000 at tinapos ang pagsasanay, at habang sila'y nagdiriwang, dinalhan sila ng hapunan ng mga babae. Umupo sila ng magkakasama upang magkaroon ng isang masigla at malaking hapunan, at pinakain pa ni Ibuki si Wash Izo gamit ang sarili niyang mga kamay, na ikinatuwa niya. Nagpasya rin si Ayame na pakainin si Yoichi, dahil sumuko na ang kanyang mga braso, at nang sabihin niyang masaya siya na dumating siya, tinakpan niya ang kanyang bibig. Sa sobrang tuwa, masayang-masaya rin si Ibuki na magkaroon ng ganito kasiglang kapaligiran sa dojo. Ngunit walang nakakaalam sa katotohanan na paparating na si Jinjuro para sirain ang lahat. Makalipas ang ilang araw, ibinunyag ni Wash Izo na magkakamping siya sa tabing dagat bukas. Ngunit nakita ni Tori ang abiso at itinulo na ngayon ang biyahe. Samantala, si Ibuki ay nagbibilad sa sikat ng araw na tila mas mainit pa kaysa sa araw. At inanyayahan din niya sina Tsubasa at Angela dahil hindi pa siya nakakapunta sa tabing dagat dati. Ginuguniti niya ang kanyang prinsipe, si Wash Izo, na magpapakita at makikipaglaro sa kanya, ngunit nabanggit ni Ibuki na inimbitahan si Wash Izo pero hindi dumating.
Nang imungkahi ni Angela ang ilang pagsasanay sa dalampasigan, dumating si Yoichi na nakasuot lamang ng bahag, at habang nagulat ang lahat, tiningnang mabuti ni Angela ang katawan ng pangunahing tauhan at labis na naakit. Sa isang kalapit na yate, inutusan ng lalaking nakamaskara at ng kanyang kapatid ang magkapatid na Miss Unagi na paslangin si Yoichi habang mahina ang kanyang depensa. Samantala, nasa dressing room si Ayame at nagsusuot ng swimsuit, naiinis na hindi kasing laki ng kay Ibuki ang kanyang dibdib. Sinubukan niyang ipasok ang ilang cups sa kanyang plot armor, ngunit lumabas ang mga ito at lumapag sa harap ng pinto, kasabay ng pagpasok ni Yoichi upang magpalit ng angkop na swimsuit. Sa pagkakita kay Ayame na walang suot, natarante si Yoichi, ngunit mabilis siyang nilayuan ni Ayame at tumakbo palabas. Bumalik sa tabing dagat, tinanong ng mga estudyante ng dojo si Ibuki tungkol kay Kagome, ngunit nang malaman nilang nagpapalit pa ito, isa sa mga estudyante, na nagngangalang Masashi, ay medyo naiinip. Tinukso ng kanyang mga kaibigan na madalas magtanong si Masashi tungkol kay Kagome, at pinuprotektahan pa nga ito mula sa mga nambubuli sa eskwelahan, ngunit ito ang nagpamula sa binata. Samantala, hinabol ni Yoichi si Ayame, hawak ang mga bra cup nito, ngunit sinabi nitong iwanan siya. Sa pagkakita nito, napagtanto ng magkapatid na Miss Unagi na isa siyang tanga na madali nilang matatalo anumang oras, ngunit laban sa alituntunin ng kanilang pamilya ang isang lihim na pag-atake, kaya kailangan nilang sumubok ng iba. Nang oras ding yun, ipinatawag ng isa sa magkapatid ang kanyang alagang agila at ipinadala ito para manghuli upang subukan ang kakayahan ni Yoichi. Naramdaman ni Yoichi ang paparating na atake at mabilis siyang tumalon kay Ayame upang ilayo ito, ngunit natagpuan niya ang kanyang sarili na ganap na napahawak sa likurang bahagi ni Ayame. Habang sinasampal siya sa mukha, naramdaman ni Yoichi ang ibon na papalapit kay Tsubasa, kaya mabilis niyang muling nakuha ang kanyang balanse at sinubukang hilahin ito palayo. Gayunpaman, hindi sinasadyang nahila niya ang panangga ng kwento nito kaya pinatalsik siya ng suntok nito. Si Yoichi ay lumapag mismo sa pagitan ng dibdib ni Ibuki, ngunit bago pa siya makapagpaliwanag, muling umatake ang ibon at itinulak ang mukha ni Yoichi sa kanyang dibdib. Matapos nito, binugbog siya ni Ibuki dahil sa akala niyang may masamang intensyon nito, ngunit nagtataka si Angela kung agresibo lang ba ang ibon o sinadya itong ipadala ng isang tao. Samantala, pinakain ng kapatid na Miss Unagi ang kanyang ibon at napagpasyahan na mas malakas si Yoichi kaysa sa inaakala, kaya dapat silang magpatuloy ng may pag-iingat. Maya-maya, habang nahihirapan si Yoichi sa paglangoy, parehong lumapit sina Angela at Ayame upang tulungan siya, ngunit nagsimula ito ng pagtatalo sa pagitan nilang dalawa dahil pareho silang umangkin ng isang longganisa. Pagkatapos ay ipinagyabang ni Angela ang kanyang dibdib sa mukha nito at pinagtanto dito na hinding-hindi ito makakapanalo ng lalaki sa mga maliliit nitong pangangatawan. Sa huli, si Ibuki ang sumagip kay Yoichi mula sa pagkalunod, ngunit matapos niyang tingnan ang hubog ng katawan nito, nagsimulang damyugo ang ilong ni Yoichi. Bilang tugon, itinulak ni Ibuki ang mukha nito sa ilalim ng tubig hanggang sa lumino ang isip nito. Habang nanunood si Kagome mula sa pampang, inanyayahan siya ng lahat na sumali, ngunit nanatili siyang tahimik. Nag-udyok kay Masashi na ibunyag na hindi rin siya sumasali sa klase ng paglangoy. Pagkatapos ay inalok niya itong turuan, ngunit nang tumanggi ito, tinanong niya kung ayos lang sa kanya na maging walang silbi palagi. Nasaktan ang damdamin ni Kagome, kaya tumakbo siya sa kagubatan dahil sa hiya. Nagtaka si Ibuki kung masyado niyang na-spoil si Kagome, ngunit sigurado si Yoichi na may dahilan kung bakit hindi siya sumasali sa klase ng paglangoy. Gayunpaman, anako ni Masashi ang sisi at nangako na ibabalik siya habang tumatakbo siya patungo sa kagubatan. Di nagtagal, naligaw si Kagome sa kagubatan at nagsimulang lumuha, ngunit nang siya ay hindi sinasadyang tumapak sa isang dalisdis, sumulpot si Masashi at pinrotektahan siya upang hindi mabalian ng buto. Gayunpaman, sila'y parehong napunta sa ilalim at hindi makaahon, at nasugatan din ang braso ni Masashi sa nangyari. Hiningi niya pagkatapos na ipikit nito ang kanyang mga mata, at nang gawin niya, nakita niyang may tela na nakabalot sa kanyang braso. Dahil walang daan paakyat, sinimulan nilang galugarin ang butas, hindi nalalaman na ito ay isang bitag na inihanda ng magkapatid na Miss Unagi. Habang naghihintay ang iba sa dalampasigan, biglang bumuo ang may itim na ulap sa buong isla,
kaya iminungkahi ni Yoichi na maghati sila at hanapin sina Masashi at Kagome. Matapos ang ilang paghahanap, nabigo silang mahanap ang dalawa, at nagsimula ring umulan, kaya nakonsensya ang magkapatid dahil hindi nila nabigyan ng sapat na atensyon si Kagome. Sinabi ni Yoichi sa kanila na batiin si Kagome ng may ngiti o mag-aalala ito, at ipinahayag ni Angela na nakahanap siya ng butas. Noon din, siya'y nadulas at direktang napunta sa ibabaw ni Yoichi, kaya nagalit sina Ibuki at Ayame. Sa kuweba, nagsimulang umiyak si Kagome at sinisisi ang sarili, ngunit humingi ng tawad si Masashi sa kanya dahil sa nasabi niyang marami. Idinagdag din niya na hindi niya ito kayang iwanan ng mag-isa at gusto lang niyang tumulong, at ito ang nagpasaya sa kanya. Ipinangako niyang tuturuan niya itong lumangoy, para hindi siya pagtawanan ng iba, ngunit bago pa siya makasagot, nakita nila ang liwanag sa dulo ng kuweba. Sa pag-aakalang ito ang labasan, mabilis na tumakbo palabas si Masashi ngunit nadulas sa gilid at kumapit sa sanga ng puno. Noon din, dumating ang natitirang bahagi ng pangkat, ngunit hindi na nakakapit si Masashi at nahulog sa tubig. Agad na tumalon si Yoichi pagkatapos niya, at ang kanyang kabutihang loob ay humanga kay Ibuki, para lang matuklasan nilang hindi pala siya marunong lumangoy. Noon din, lumitaw ang magkapatid na Miss Unagi sakay ng mga jetboard at hinamon si Yoichi sa isang duwelo. Napansin ni Angela na ang estilo ng kanilang bangka ay maaaring magdulot ng problema. Dahil sinasabing nakalunod na ito ng hindi mabilang na sundalo sa mga labanan sa dagat. Pagkatapos, inihagis niya ang kahoy na espada kay Yoichi, at habang nakikipaglaban ito sa mga kalaban, nalulunod pa rin si Masashi, kaya naman tumalon si Kagome para sagipin siya. Mabilis niya itong hinayla palabas at muling inihagis ang espada kay Yoichi, ngunit bigla namang ipinatawag ng mga kalaban ang isang buong tsunami patungo sa kanya. Matapos lubusang mapailalim sa tubig si Yoichi, idineklara ng mga kalaban ang kanilang pagkapanalo, ngunit bigla namang lumitaw si Yoichi at ginamit ang kanyang estilo ng paggamit ng espada upang lumikha ng isang buhawi. Pagkatapos, hinaluan niya ito ng isa pang teknik at tinalo ang parehong kalaban sa isang malakas na atake. Iniwan ang mga babae na naguguluhan. Ibinigay ni Kagome sa kanya ang life ring para hindi siya malunod, at napagtanto ng mga kapatid na marunong na siyang lumangoy mula sa simula. Sa kanilang hindi kaalaman, ang buong pangyayaring ito ay inihanda ng nakamaskarang lalaki na gustong i-record si Yoichi at pag-aralan ang kanyang mga galaw. Mamaya, habang pinatutuyo ni Ibuki ang buhok ni Kagome, pinasalamatan siya ni Yoichi sa pagligtas sa kanya at kay Masashi. Tinanong ni Ibuki si Kagome na tanggalin ang kanyang t-shirt at magsuot ng tuyo, pero nagsimula si Kagome na hilahin hanggang ang shirt ay magtono. Nagsimula siyang umiyak, inihayag na gusto niyang maging kasing patag ni Ayame pero ngayon ay umusbong na ang kanyang mga prunes. At iyon ang dahilan kung bakit ayaw niyang lumangoy. Nang gabing yun, habang nag-e-enjoy ang lahat sa dalampasigan, nakarating sina Wash Izo at Toray sa istasyon ngunit nalaman nilang umalis na ang lahat ng tren. Makalipas ang ilang araw, papunta si Wash Izo sa dojo na may isa pang love letter para kay Ibuki, umaasang sa wakas ay may pagtatapat na ang kanyang damdamin dito. Noon din, dumaan ang ilan sa kanyang mga kaklase at natakot nang makita siya dahil itinuturing pa rin siyang pinakamalakas na delinkwente sa lungsod. Nakita nila ang isang matandang lalaki na nagtatanong sa kanya ng direksyon at nabahala na baka dalhin siya ni Wash Izo sa bahay ng lola mo, na tinatawag ding morgue. Gayunpaman, tinulungan ni Wash Izo ang matandang lalaki at pagkatapos ay umalis kasama Toray, na iwang nalilito ang mga lalaki. Samantala, pumunta si Wash Izo sa lokal na tindahan para kumuha ng inumin, ngunit biglang kinuha ni Ayame ang mismong kukunin niya. Nagdulot ito ng hatakan sa pagitan nilang dalawa, ngunit habang nagpapalitan ng masasakit na salita si Ayame, dumating ang ilan pa niyang kamag-aral at nagulat na makita siyang tinolerate ang kabulastugan na ito. Kaya kinuha na nila ng litrato kasama si Ayame. Kalaunan sa dojo, inihayag ni Ibuki ang lunch break, at nagpasya si Wash Izo na umamin sa kanya habang libre siya. Inilabas niya ang liham, ngunit nang purihin siya nito dahil sa pinabuti niyang galaw ng paa, nawalan siya ng loob at itinago itong muli. Sa sandaling yun, binigyan siya ni Tori ng karaniwang inumin, at agad nitong ipinaalala sa kanya na ninakaw ni Ayame ang paborito niyang inumin sa tindahan. Tumingin siya at nakita si Ayame na may hawak na tuwalya para kay Yoichi, dahil kanina, sinabi ni Chihaya sa kanya na ang ganitong bagay ay siguradong maglalapit sa kanya sa isang mangmang tulad ni Yoichi.
Sa simula, labis siyang namula, ngunit nang tanungin ni Yoichi kung ayos lang siya, naging masungit siya upang itago ang kanyang kahihiyan at ibinigay sa kanya ang tuwalya, sinasabing panasa ng pawis sa kanyang karimarimarim na mukha at umalis sa kanyang paningin. Nang makita ito, nagsimulang umiyak si Yoichi, iniisip na galit sa kanya si Ayame, at si Ayame nakasiksik sa sulok dahil sinayang na naman niya ang isa pang pagkakataon. Napansin ito ni Wash Izo at tinanong siya kung ano ang sinubukan niyang gawin, ngunit sinabihan niya itong tumahimik at iwanan na lang siya. Lumiko ang lalaki upang umalis, ngunit nang aksidente niyang nahulog ang sulat ng pag-ibig sa mga kamay nito, mabilis niya itong pinunit at hinawakan siya ng mahigpit, nagmamakaawa na kalimutan niya ang kanyang nakita. Sa sandaling yun, bumisita si Tsubasa sa dojo upang maghatid ng pagkain, at ang makita sila sa posisyong iyon ay lubos na nakasakit sa kanyang damdamin. Nang gabihan, napansin ni Ibuki na wala si Tsubasa, kaya ipinangako ni Yoichi na bibisitahin niya ang kanyang restaurant at magbabayad niya para sa pagkain. Nang oras na yun, napansin ni Masashi na naubusan na ng juicy Kigome, kaya ibinigay niya ang kanyang sariling bahagi habang namumula. Pagkatapos nyon, nagsimulang hinga ng pagkain si Wash Izo ng mga lalaki, ngunit nang itulak niya ang mga ito palayo tulad ng isang normal na tao, napansin ni Yoichi na nawala na ang kanyang marahas na ugali. Binanggit din ni Ibuki na hindi na raw lumiliban si Wash Izo sa klase o sa dojo, kaya idinagdag ni Chihaya na dati si Wash Izo ang pinakamalakas na siga na nagpabagsak sa Skull Union, na siyang pinakamaimpluwensyang grupo ng mga pasaway. Sa sandaling yon, napaisip si Wash Izo, at bilang napapaligiran ng mga taong napakasigla sa paligid niya, napagtanto niyang lamambat na nga siya. Samantala, nagkulong si Tsubasa sa kanyang silid at nagsimulang umiyak, at ayaw pa ring papasukin si Angela. Pagkaraan, dumating si Yoichi na hinahanap siya at sinabi kay Angela na masarap ang pagkain, na siyang ikinapula ng mukha nito. Sakto namang may dumating na mga customer, kaya nagpa siya si Yoichi na umalis, ngunit huminto nang marinig niyang pinag-uusapan nila si Wash Izo. Doon niya napagtanto na ang mga taong ito ay mula sa Skull Union, at plano nilang gamitin ang pagiging malumanay ni Wash Izo upang maghiganti. Samantala, nakita ni Ibuki ang lahat, off, ngunit nanatili si Tori dahil kailangan ni Chihaya ang tulong niya sa isang bagay. Pagkatapos, nagpunta si Ayame sa dojo upang maglinis, ngunit sumulpot ang mga lalaki mula sa Skull Union at kinuha siya. Nang maglaon, dinala siya ng sapilitan sa harap ni Wash Izo, na nagkunwaring naguguluhan, kaya ipinakita sa kanya ng mga salarin ang isang larawan na kinuha nila sa kanilang telepono, iniisip na magkarelasyon sila ni Ayame. Sinabi ni Wash Izo na hindi niya kailanman gugustuhin ang isang pangit na blonde na tulad niya, kaya sinimulang bastyusan ng pinuno ng Skull Union si Ayame upang galitin siya. Binalaan pa niya na gagawin din ng parehong masama sa iba pang babae sa dojo kung hindi niya hahayaang saktan siya, kaya nanatili si Wash Izo roon at tinanggap ang lahat ng tama upang protektahan si Ayame at ang iba pa. Habang siya ay sinasaktan, binugbog, tinukso siya ng pinuno sa pagsasabing hamina na siya ngayon dahil mayroon na siyang ipinagtatanggol. Naalala ni Wash Izo na dati ay isa siyang lone wolf na lumalaban sa kahit sino, ngunit sa paglipas ng panahon, nakahanap siya ng mga taong nagmamalasakit sa kanya at hamina, sa punto na hindi na niya kayang protektahan kahit isang babae. Bigla na lang lumitaw si Yoichi at pinatumba ang mga tauhan na umaatake kay Wash Izo. Pagkatapos ay binyantaan niya ang pinuno na pakawalan si Ayame, ngunit pinagtibay ng lalaki ang kanyang pahayag na hamina si Wash Izo dahil mayroon na siyang mga taong pinagmamalasakitan. Gayunpaman, ipinakita ni Yoichi sa lalaki na nakatayo pa rin si Wash Izo matapos makaranas ng matinding pananakit, at nagawa niya yon dahil lamang sa siya gustong protektahan ng mga pinapahalagahan niya. Sumasapol ito sa lahat ng tamang koro sa puso ni Wash Izo, kaya't sa wakas ay kinuyam niya ang kanyang kamao at nagpa siya na samahan si Yoichi sa pagharap sa mga hanggal na ito. Matapos silang lahat ay mapatahimik, sinupil nila ang pinuno at sinira ang kanyang telepono, upang hindi niya magamit sa masamang paraan ang mga larawan. Sinabi naman ni Yoichi kay Wash Izo na isa siyang dakilang tao na tumutulong sa kanyang mga kaibigan at nag-abot ng kamay ng pagkakaibigan. Bago pa man tanggapin ito ni Wash Izo, dumating si Ibuki na tumatakbo at agad itong naging isang simp. Napansin naman nila si Ayame na nakaupo lang doon, na nagbigay kay Yoichi ng pagdurugo ng ilong, na nagdulot sa kanya ng pagkakatalo mula kay Ibuki. Nakita ito ni Wash Izo at nainggit siya,
kaya tumakbo siya palayo, sinasabing hindi niya kailanman magiging kaibigan si Yoichi. Gayunpaman, hinabol siya ni Ayame at binigyan siya ng tuwalya para ipunas sa kanyang mga sugat, ngunit alam ni Washizu ang tunay niyang nararamdaman at sinabihan siyang ibigay na lang ito kay Yoichi. Nagsimula siyang maglakad at nakasalubong si Tori sa daan, na nagulat nang makita siyang may pasa. Ngunit sinabi ni Washizu na wala yun, at nang sa wakas ay ibigay ni Ayame ang tuwalya kay Yoichi, inamin ni Washizu na hindi masama ang magkaroon ng kaibigan. Ilang araw pagkatapos nito, tinulungan ni Ibuki ang kanyang mga estudyante na ayusin ang kanilang porma at si Washizu ay masaya siyang maging bahagi nito. Nang makita ang gawa niya, nagsimula siyang isipin na matatalo niya si Yoichi at mapapasaka niya ang babae. Tanging si Yoichi lamang ang bumatok sa ulo niya at nagpabalik sa kanya sa realidad. Nag-iisip kung bakit hindi siya personal na tinuturuan ni Ibuki, nagsimula siyang lumuha at tumakbo, na naging dahilan para isipin ni Yoichi na masamang guro siya. Sa labas, naghugas siya ng mukha, nagtataka kung bakit ang isang pasaway na tulad niya ay nagsimula ng mag-atubili, kaya nagpasya siyang tapusin na ito. Malakas niyang sinabi na gusto niya ito para sa pagsasanay, tanging para makita si Ayame na nakatayo sa likuran niya. Nagulat siya at tinawag siyang masasamang salita bago tumakbo, subalit tinukoy ni Tori na naisip niya marahil na nagkukumpisal ito sa kanya sa halip na kay Ibuki. Samantala, natataranta si Ayame, iniisip na gusto siya ni Washizu, at ito ang unang pagkakataong pinili siya ng isang tao kaysa kay Ibuki. Maya-maya sa dojo, nalulungkot si Yoichi sa nangyari kanina, kaya pinakiusapan ni Ibuki si Ayame na turuan si Washizu. Kahit na namumula siya ng husto, tinanggap niya ang trabaho, ngunit nang subukan ni Washizu na linawin ang hindi pagkakaunawaan, sinampal niya ito sa mukha. Ito ang naging simula ng totoong labanan sa pagitan ng dalawa, ngunit akala ni Yoichi at Ibuki ay nagpapraktilang sila ng husto. Nang gabing yon, pagkatapos na ihatid ni Ibuki ang lahat, nagdadalamhati si Washiro sa hindi niya pagtatapat dito at sa aksidenteng pagtatapat kay Ayame. Habang binabanggit ni Tori na mas gusto ni Ayame si Yoichi, nakita ni Washizu ang isang poster para sa isang Furryworks Festival at nasabik dahil naiisip niyang magagamit niya ito para makakuha ng isang maalay na pabor mula kay Ibuki. Makalipas ang ilang araw, nakipagkita si Washizu kay Ibuki sa festival, at lamambat ang puso niya nang makita ito na nakasuot ng yakuda. Maya-maya, binanggit ni Chihaya na masyadong malaki ang festival at malayo ang mga tindahan sa isa't isa, kaya iminungkahi niyang magkahiwalay sila ng papares. Lumalabas na, siya at si Tori ay nakagawa na ng maraming. At pinaplano nilang day-in ng mga ito para maging kapares ni Ibuki si Washizu. Gayunpaman, kung paano'y naging kapares ni Washizu si Ayame, habang nagkasama naman sina Yoichi at Ibuki. Nang galit na hinarap ni Washizu si Tori, humingi lang ito ng tawad dahil sa pagkakamali sa pagkakapalit ng mga numero at umalis kasama ang kanyang grupo. Gayunpaman, ipinalagay ni Ayame na sinadya nitong day-in ng bunutan para sadyang makapares siya at tinawag niya itong duwag na hamak. Habang labis na nagsasaya si Yoichi, naalala ni Ibuki kung paano rin ito umasta sa kanilang peking date, at nagpaalab ito ng kanyang pagnanasa. Tinatanong niya kung maganda ba siya, ngunit nang tumingin siya ay nakita niyang nakatakbo na pala si Yoichi dala ang kanyang kasiyahan. Sa hindi niya kaalaman, naroon din sa pista ang nakamaskarang lalaki, at nang makasalubong siya ni Yoichi, agad niyang nakilala na ang lalaki ay isang martial artist. Matapos kumpirmahin ito, inalis ng lalaki ang kanyang maskara at nagpakilalang Yukio, ngunit naabala sila nang abutin siya ni Ibuki, na nagtulak kay Yukio upang magtago habang namumula. Samantala, nagpa siya ang grupo ni Tori na bumisita sa isang tindahan ng pasty, ngunit nakasalubong nila ang nakamaskarang kapatid ni Yukio na si Sakan, na nagpapatakbo ng isang tindahan sa pista. Samantala, si Tsubasa ay nasa likod ng entablado ng isang pinagmumultuhang bahay, at si Angela ay nakasuot bilang isang dalagitang pusa na kinahuhumalingan ng lahat. Sa sandaling yun, nakita nila si Ibuki sa labas, at si Tsubasa ay kinabahan sa pag-aakalang narito rin si Washizu, kaya siya tumakbo papalayo. Pagkatapos, muling nahiwalay si Yoichi kay Ibuki at napunta siya sa tabi mismo ni Sakan. Inanyayahan niya si Yoichi na maglaro ng bar-ilan kung saan kailangan niyang pabagsakin ang mga bagay para manalo, ngunit napakapangit niya maglaro kaya lumampas lahat ang kanyang tira. Nahabol muli ni Ibuki at sinubukang manalo ng grand prize,
ngunit tumalbog ang kanyang tira sa rebulto. Gayunpaman, gumamit si Saka ng daya para sadyang ihulog ang grand prize mula sa estante. Sinabi sa kanila na nanalo sila ng libreng biyahe sa hot spring. Samantala, malungkot si Ayame dahil sa dami ng pagsisikap niya sa damit na ito, para mapansin siya ni Yoichi, ngunit sa halip ay nakasama niya ang isang karakter na pampatawa sa natitirang bahagi ng kaganapan. Matapos sabihin ni Wash Izo sa kanya na tigilan siya sa pag-insulto, tinawag niya itong duwag dahil sa maruming paglalaro, dahil hindi siya kailanman mananalo kay Yoichi ng patas. Gayunpaman, sa wakas ay isiniwalat niya na ang pagtatapat ay para pala kay Ibuki, at wala siya kung ikukumpara sa isang diyosa na tulad niya. Sa halip na makipagtalo tulad ng dati, tahimik na inamin ni Ayame na alam niyang may mali, at humingi ng paumanhin dahil hindi siya kasing galing ni Ibuki. Nang biglang dumaan si Yoichi na hinahanap si Yoichi, kaya sinabi ni Wash Izo kay Ayame na samahan ang handgal na yon dahil iyon naman ang gusto niya. Gayunpaman, lumingon si Ayame na nanginginig ang buong katawan, at hindi maintindihan ni Wash Izo kung ano ang nangyayari sa kanya. Sa wakas ay naglakas siya ng loob na tawagin si Yoichi, ngunit bumalik si Ibuki sa huling sandali at sinaway siya dahil muli siyang iniwan. Nang makita ito, napansin ni Ayame na mas mabuti si Ibuki kaysa sa kanya, kaya natural lang na si Ibuki ang puntahan ni Yoichi. Dahil dito, natauhan si Wash Izo na mali ang kanyang sinabi, kaya yumuko siya upang humingi ng tawad at inamin na siya ay naging duwag. Tumanggi siyang patuloy na manood mula sa gilid at hinihiling kay Ayame na umaksyon din habang kinaladkad niya si Ibuki palayo kay Yoichi. Hindi naiintindihan ni Yoichi ang nangyayari, kaya hiniling niya kay Ayame na samahan siya sa paglalakad, at pumayag ito sa kondisyong dadalhin niya ang kanyang bag. Pagkatapos ay sabay silang naglakad na hawak ang isang dulo ng bag, at namumula si Ayame dahil para sa kanya, ito ay isang didirektang paraan ng paghawak kamay. Samantala, tumigil din sa wakas sa pagtakbo si Wash Izo at lumingon para makita ang isang deformed na multo, para lang malaman kalaunan na aksidente niyang nahawakan ang kamay ni Tsubasa, na nagme-makeup para sa isang haunted house. Habang siya ay naghihinakit, dumating si Ayame upang lagyan ng asin ang kanyang sugat, ngunit ipinagpalagay niya na siya nagkumpisal kay Yoichi na ikinataranta niya. Pagkatapos ay nagsimula siyang makipagtalo sa kanya tulad ng dati, at inakala ni Yoichi at Ibuki na mas nagkalapit na sila. Pagkatapos ay sinabi ni Ibuki sa lahat na nanalo siya ng biyahe sa isang mainit na bukal, hindi niya namalayan na ito ay pakana ni Yukio, na desperadong gumanti kay Ibuki. Pagkalipas ng ilang araw, dumating ang grupo sa mainit na bukal resort at nagulat nang malaman na mas marangya ito kaysa sa isang 5-star na restaurant. Matapos pagmasdan ang tanawin, nagpa siya si Yoichi na maglakad-lakad, kaya naiwan ang mga babae upang tingnan ang mainit na bukal. Nang tuksuhin siya ni Iya, sa pag-anyaya sa kanya na sumama, si Yoichi ay nalito at tumakbo palayo. Nang makarating sa gubat, nakita niya ang isang ardilya, at ipinaalala nito sa kanya ang lahat ng hayop at ang kanyang buhay sa bundok. Samantala, lubos na sinulit ng mga babae ang resort, at habang naglalaro ng table tennis, napagtanto nila na walang ibang bisita ang buong resort maliban sa kanila. Sa sandaling yun, naka-score si Ayame ng panalong punto, ngunit ginamit ni Ibuki ang kanyang martial arts upang iligtas ito, na nagtulak kay Ayame na umalis sa pagkadismaya. Kinagabihan, nag-e-enjoy din si Yoichi sa hot spring nang bigla siyang samahan ni Yukio. Matapos siyang makilala ni Yoichi, nagsimula silang mag-usap tungkol sa kung ano-ano. At sinabi ni Yoichi na nagsasanay pa rin siya upang maging isang tunay na mandirigma. Ibinahagi rin niya na kasalukuyan siyang nakatira kay Ibuki, na may-ari ng isang dojo. Kaya tinanong ni Yukio kung paano niya napapanatiling nasa ayos ang kanyang sarili habang nakatira sa iisang bubong kasama ang mga babae. Inamin ni Yoichi na mahirap ito, ngunit itinuturing siyang pamilya ng mga babae, na nakakatulong upang manatili siyang nakatuon. Gayunpaman, sinabi ni Yukio na ang tunay na pamilya ay nagtutulungan, ngunit siya ay isang makasariling tao na nakatuon lamang sa sarili niyang pagsasanay. Pagkatapos ay sinabi niya kay Yoichi na isa siyang pabigat habang nawawala ito sa harap ng kanyang mga mata. Samantala, nadapa si Ayame sa isang aquarium, sa resort, na para sa kanya'y kakaiba. Nang maglaon, sumama siya sa iba para maghapunan at nalaman mula sa caretaker na wala silang gaanong panauhin kamakailan. Naihayag niya na may dating kulungan malapit sa resort,
ngunit pinaniniwalaang ang lahat ng bilanggo ay naging multo. Kamakailan, ang mga multong ito ay nagdudulot ng gulo, at dahil doon, tumigil na ang pagdating ng mga panauhin. Pagkatapos kumain ng pangkat, nilapitan ni Yoichi ang matandang babae at nangakong aalagaan ang nasabing mga multo bilang pasasalamat sa pagkain. Nang marinig ito, nag-alok si Ibuki na sumama sa kanyang misyon sa Ghostbusters, hindi nalalaman na si Chihaya ay nakikinig ng palihim. Agad siyang nagsumbong kay Ayame na nagkukunwaring walang pakialam, at sinabi rin sa sarili na hindi totoo ang mga multo. Gayunpaman, sinabi ni Chihaya sa kanya na ito ang perpektong pagkakataon para magkunwari siyang takot at yakapin si Yoichi. Ngayon ay natukso, sinundan ni Ayame ang kanyang kasintahan, ngunit pagkaalis niya, napuno ang silid ng kulay rosas na ulap na nagpatulog kay Chihaya. Lumabas na isa itong setup ni Yukio at ng matandang babae, na gustong paghiwalayin si Chihaya. Ibinunyag ng matandang babae na siya si Sakan na nakabalat kayo, at pinasalamatan siya ni Yukio sa pagtulong sa kanya na makuha ang kay Ibuki V-card. Hindi nila alam ito, dumating sina Ibuki at Yoichi sa kuweba na dapat ay isang kulungan, ngunit pagtapak pa lang nila, bumigay ang sahig sa ilalim ng kanilang mga paa. Nang muling makatayo si Yoichi, nawala sa paningin niya si Ibuki ngunit nakita niya si Ayame sa ibaba, na umaming naligaw siya at takot na takot. Nagpasalamat din siya dito sa pagliligtas sa kanya. Ngunit nagsimulang mamula si Yoichi dahil karaniwan siyang napakaingay at nakakainis parang ang ex mo. Pagkatapos nito, agad niyang niyakap ng mahigpit si Yoichi, ngunit nang sabihin ni Yoichi na kailangan nilang hanapin si Ibuki, namula siya at nagmakaawa rito na painitin ang kanyang vocal cords. Bago pa sila gumawa ng iba. Matapos siyang ibagsak, sinabihan niya itong tumingin sa kanya at inilantad ang kanyang mga plano, na nagdulot ng pagkalito sa lalaki. Samantala, natagpuan ni Ibuki ang kanyang sarili sa ibang bahagi ng kuweba at nilapitan ni Yukio, na nagsabing sabik siyang makita ito. Gayunpaman, hindi siya kinilala ni Ibuki, at napaluhod siya nang matanto niyang nabigo ang kanyang pangunahing plano. Ang mas malala pa, humingi siya ng tulong kay Yukio sa paghahanap kay Yoichi, kaya itinuro niya si Ayame, na kasalukuyang bumubuo ng plano kasama si Yoichi. Naniniwala si Yukio na magiging mahina siya at hahayaan siyang samantalahin siya. Pero iniisip ni Ibuki na may naglalarong multo sa kanya. Buong kumpiyansa niyang idineklara na hinding-hindi gagawa ng kahalayan si Ayame sa publiko, at noon din, tinulak palayo ni Yoichi si Ayame, iniisip na multo ang nanggagago sa kanya. Sinabi din niya na si Ayame ay sobrang mahiyain at hinding-hindi gagawa nito. Idinagdag din na ang kanyang dibdib ay hindi naman ganoon kalaki sa totoong buhay. Nang marinig ito, sinaktan siya ni Ibuki ngunit pinuri din siya dahil sa pagkaunawa na ang tunay na Ayame ay hindi magiging ganoon kahalayan. Sumama si Ayame kay Yukio at inalis ang kanyang balat kayo upang ibunyag si Saikan sa ilalim. Pagkatapos ay ipinipisik niya ang kaparehong pink na gas sa kuweba, na agad na pinawalan ng malay si Ibuki at pinigilan si Yoichi sa kanyang kinatatayuan, na nag-udyok kay Yukio na muling magpakilala bilang fiancé ni Ibuki. Inakusahan din niya ito ng pagsasamantala sa pamilya Iekoruga at pagbures sa mga alaala ni Ibuki, hindi tinatanggap na talagang hindi siya nito naaalala. Sa kabila ng pagnanais na tapusin ang usapin kay Yoichi dito, sinabi niya rito na bumalik sa bundok na pinagmulan nito at nagsimulang lumakad palayo na karga si Ibuki sa kanyang mga bisig. Gayunpaman, sumigaw si Yoichi na hindi niya hahayaang kunin nito si Ibuki, kaya sinabi ni Yukio rito na bumalik sa inn upang ayusin nila ang isyong ito tulad ng totoong lalaki. Hindi pa rin makakilos ng buo, si Yoichi, sigaw bago hawakan ang kanyang espada at dahan-daang lumabas ng kuweba. Sa kalaunan, bumalik siya sa tuluyan upang makahanap ng maskara sa pasukan, kaya't sinimulan niyang hanapin ang mga babae, subalit mahulog sa patibong ni Hinagata. Bago pa man maunawaan ng hamina na si Yoichi ang anumang nangyayari, nagpakawala si Yoichi ng isang pulutong na mga tagapuksa laban sa kanya, ngunit ginamit niya ang kanyang pag-atake ng Ipo upang paliparin sila. Nakita niya pagkatapos si Yukio na tumatakas, kaya't hinabol niya ito patungo sa aquarium, kung saan siya ay sinalakay ng magkapatid na Miss Unagi. Sa kabila ng pagiging nasa teritoryo nila, ginamit ni Yoichi ang kanyang teknik ng bagyo upang talunin sila at ipinagpatuloy ang kanyang paghahanap. Siya, sa huli ay natagpuan niya sina Chia at Kagome na mahimbing na natutulog sa isang bangko,
ngunit muli siyang tinambangan ng 12-dosenang mamamatay tao. Dahil mahina pa rin, lumuhad si Yoichi nang dumating si Genjuro at sabihin sa lahat na hayaan siyang asikasuhin ang hanggal na ito. Pagkatapos ay hinugot niya ang kanyang espada upang tapusin si Yoichi sa isang atake, ngunit biglang lumitaw ang tunay na Ayame at ibinagsak ang lalaki sa tubig. Pagkatapos ay humakbang siya upang ipagtanggol si Yoichi, ngunit hiniling ng lalaki sa kanya na iwanan siya at protektahan na lang ang kanyang mga kapatid. Gayunpaman, nang ipaalala ni Ayame sa kanya ang sarili niyang moto na huwag sesuko, nabawi ni Yoichi ang kanyang kalooban at pinabagsak ang mga mamamatay tao. Pagkatapos nyon, silang apat ay nagmadali patungo sa resort upang matagpuan si Ibuki sa isang silid na nabura ang lahat ng kanyang alaala. Kinabukasan, bumalik ang grupo sa dojo, ngunit nagkaroon ng pagbabago sa kanyang pagkatao si Ibuki at nagsimulang hanapin ang kanyang mga magulang. Matapos niyang makitang walang tao sa lugar, ipinaalala ni Ayame sa kanya na nasa pagsasanay ang kanilang mga magulang, at ang tanging naroroon ay sila at si Yoichi. Agad ipinagpalagay ni Ibuki na narito si Yoichi upang sirain ang dojo at idiniin siya sa dingding. Pagkatapos ay naglibot siya sa paghahanap sa kanyang mga magulang, at napagtanto ni Chihaya na ang pagbabago ay dapat nangyari dahil sa isang gamot na ibinigay sa kanya ni Yukio. Habang pinag-iisipan nilang dalhin siya sa doktor, nakita ni Ibuki ang art project ni Kagome at nagsimulang umiyak kay Ayame. Nang dumating si Ayame, naniniwala si Ibuki na isa itong peke dahil ang Ayame na naaalala niya ay pandak at patag na parang mesa. Habang dinadampot ni Kagome ang kanyang sirang art project mula sa sahig, tinanong ni Ibuki kung sino ba siya dahil dalawang kapatid lang ang naaalala niya. Kinapitan siya ni Kagome upang ipaalala na magkapatid sila. Ngunit binigyan siya ni Ibuki ng malamig na tingin at tinanong kung sino siya, na nagpasira sa puso ng kawawang babae. Pinagalitan ni Ayame si Ibuki dahil sa pagiging masama, ngunit biglang sumingit si Chihaya at pinaalalahanan si Ayame na ang isip ni Ibuki ay bumalik sa panahon na hindi pa ipinapanganak si Kagome. Matapos ang pagpapagalit, nagsimulang umiyak si Ibuki at tumakbo palayo habang si Kagome naman ay nagkulong sa kanyang silid. Maya-maya, lumapit si Yoichi kay Ibuki at nag-alok ng mga salitang pampalubag-loob bago sabihin sa kanya na nawalan siya ng alaala at tutulungan niya siyang mabawi ang mga ito. Iniabot niya ang kanyang kamay at inanyayahan si Ibuki na sumama sa kanya, at nag-aatubili niyang hinawakan ang kanyang kamay. Samantala, nalaman ni Tsubasa mula kay Angela na nagbalik ang personalidad ni Ibuki, kaya agad siyang umalis upang kumustahin siya. Pagkatapos, si Angel gumagawa ng ilang kalkulasyon para makita kung ano ang estado nila sa pera, nang biglang dalawin ng isang pamilyar na tao. Sa bahay, naghapunan si Ibuki kasama ang iba, ngunit nang matapan niya ang sabaw, kinuha ni Kagome ang tisyo at nagsimulang panasan ang mesa. Pagkatapos, inasikaso ng bata ang mga pinggan at tinanong si Chihaya kung gagaling pa si Ibuki. Maya-maya, sumama si Ayame kay Yoichi matapos patulugin si Ibuki at sinabi nito sa kanya na inaangkin ni Yukio na siya ang nobyo ni Ibuki. Sabi niya wala siyang alam tungkol dito, ngunit sigurado si Yoichi na hindi nagsisinungaling si Yukio. Hindi niya maintindihan kung bakit pinainom ni Yukio ng gamot siya, ngunit sa anumang kaso, kailangan nilang hanapin si Yukio at mapanumbalik ang dating Ibuki. Tinatanong naman ni Ayame sa kanya kung ano ang gagawin niya kung magpakasal si Ibuki kay Yukio, umaasang magagamit ito para magtapat ng damdamin sa kanya. Gayunpaman, nagsimula siyang kabahan at umalis. Kinabukasan, tinuturuan ni Ibuki ang kanyang mga estudyante, ngunit nakapanakit sila ng labis dahil sa kanyang kondisyon, kaya humihingi ng paumanhin sa kanila si Yoichi at pinauuwi sila. Pagbalik niya sa dojo, sinisigawan ni Ayame si Ibuki dahil sa labis nitong ginawa at nalaman niyang halos napahamak ni Ibuki si Chihaya gamit ang gunting. Habang pinipigilan siya ni Chihaya, biglang si Yoichi lumapit, at pinakiusapan si Ibuki na huwag maglaro ng matutulis na bagay at humingi ng tawad. Ngunit, umiyak si Ibuki at tinanong kung bakit siya sinisigawan ng mga estranghero sa sarili niyang bahay, at pinapaalis ang lahat. Sa sandaling yun, dumating si Yukio sa pinto kasama ang kanyang kapatid, at kaagad siyang hinawakan ni Yoichi sa kwelyo. Maya-maya, ibinunyag ni Saken na tanging siya lang ang may lunas sa kondisyon ni Ibuki, at hindi niya ito ibibigay sa kanila kung magsusumbong sila sa pulis. Pagkatapos ay ibinunyag ni Yukio na ang gamot na ibinigay kay Ibuki ay dapat na magpabalik sa kanya sa pinakamasaya niyang yugto,
at dahil kumikilos siya ngayon na parang maliit na bata. Nangangahulugan ito na matagal na siyang hindi masaya. Samantala, nagsimulang sundan ni Ibuki ang isang pusa sa labas, habang papasok sina Washizu at Thorai para sa kanilang aralin. Nakita nila siyang umiiyak sa harap ng gate at nang sabihin ni Washizu na pumasok siya, niyakap niya ito at sinabing ayaw niyang umuwi. Pagkatapos ay sinabi niya kay Washizu na dalhin siya sa ibang lugar at agad na nakakita ng pagkakataon ang lalaki. Sa loob, kinumbinsi ni Washizu ang lahat na hindi maganda para kay Ibuki na manirahan dito at dapat nila siyang pahintulutang dalhin palayo. Nang magtalo si Ayame na hindi niya kailanman narinig ang tungkol sa kanilang kasunduan sa kasal, ipinahayag ni Washizu na ito ay dahil ito ay personal na nagpa siya. Idinagdag din niya na aabuti ng ilang buwan bago makumpleto ang antidote at ipinangako niyang aalagaan niya ang lahat sa panahong iyon. Pagkatapos ay naglabas siya ng ilang katulong at gwapong tagapagsilbi para sa dojo upang sulsulan ang mga kapatid. Samantala, dinala ni Washizu si Ibuki sa palaruan kung saan sila gumawa ng sandcastle. Napansin nila ni Tori na kakaiba ang kinikilos nito at iminungkahi ni Tori na pumunta sila sa dojo upang alamin. Nang lumingon si Washizu upang pigilan siya, hinawakan ni Ibuki ang kanyang kamay at magalang na hiniling na huwag siyang iwan. Bumalik sa dojo, habang ang mga kapatid ay nakakakuha ng marangal. Paggamot, kinausap ni Yukio si Yoichi ng pribado, inakusahan ito ng pakikialam sa mga alaala ni Ibuki. Inakusahan din niya si Yoichi ng pagiging pabigat sa mga kapatid, kaya nag-ayos siya ng hiwalay na matutuluyan nito. Sa mga sandaling yun, lumitaw si Angela at tinanong kung gusto nitong sumali sa dojo niya, at idinagdag ni Washizu na popondohan niya ito kung sisang-ayon si Yoichi. Dahil sa mahirap na pagpipiliang ito, umalis si Yukio at ang kanyang mga katulong sa dojo kasabay ng pagdating ni Tori. Samantala, nilapitan ng isang mayordomo si Ibuki sa palaruan at pinilit siyang sumama rito. Ngunit nang tangkain ni Washizu na iligtas siya, ang mayordomo, pinatulog niya ito gamit ang taser. Pagkatapos, isinakay si Ibuki sa kotse at pinatulog gamit ang gamot, habang nagpa siya si Yoichi at sinabi sa magkapatid na sasali siya sa dojo nina Angela at Tsubasa. Kahit nasasaktan, umasta si Ayame tulad ng isang tipikal na tsundere at sinabihan siyang umalis. Napansin niya pagkatapos na nawawala si Kagome at nakita itong umiiyak sa kanyang silid habang hawak ng mahigpit ang proyekto sa sining na tinulungan ni Ibuki ayusin. Nang makita siyang umiiyak para sa kanyang kapatid, hiniling ni Yoichi kay Angela na bigyan siya ng isa pang araw dahil gusto niyang subukang muli na maibalik si Ibuki. Nang makita ang kanyang determinasyon, silang tatlo ay sumama sa kanya sa kanyang misyon, habang binuhat ni Tsubasa ang walang malay na si Washizu sa kanyang likod. Samantala, nakita ni Saken na nakakatuwa na nagsinungaling si Yukio tungkol sa epekto ng gamot upang manipulahin ang magkapatid. Maya-maya, pinagmamasdan ng manyak ang kanyang pagtulog, masaya na nagtagumpay siya sa kanyang misyon. Gayunpaman, nagsimulang tumawag si Ibuki ng mga pangalan sa kanyang pagtulog, kasama na ang kay Yoichi, na ikinainis ni Yukio. Di nagtagal, nakarating ang grupo sa tirahan ni Yukio, ngunit ang lugar nito ay napapalibutan ng tubig, at walang tulay na patungo rito. Pagkatapos ay gumawa si Yoichi ng bolse gamit ang kanyang kakayahan, at silang lahat patungo sa tirahan. Nakita ito ni Saken at agad na ipinaalam kay Yukio, kaya inutusan niya si Saken na palayasin sila. Samantala, nakarating ang grupo sa tirahan at nakapuslit pasok, hanggang sa napaharap sila kay Saken. Sinabi niya na bumalik na lang sila sa ibang araw dahil ikakasal si Yukio kay Ibuki ngayon, ngunit nang magpumilit ang grupo, tinawag ni Saken ang kanyang mga utusan para suplen sila. Habang umuulan ng bala mula sa mga utusan, ipinagtanggol ni Yoichi ang mga kapatid sa pamamagitan ng paglihis sa lahat ng iyon, kaya sinubukan ni Saken na patumbahin sila gamit ang kanyang gamot. Gayunpaman, ginamit ni Yoichi ang kanyang windburst attack para balyuhin ang kanyang mga plano bago hawakan ang kanyang braso. At hiningi sa kanya na ibalik si Ibuki. Umaapila siya sa pagiging tao nito sa pamamagitan ng pagpapaalala na kapatid din siya ng kung sino, ngunit sinampal siya ni Saken sa mukha, na nagbunyag na matagal nang inagaw sa kanya ang kanyang kapatid. Umulong siya pagkatapos at hinamon si Yoichi na kunin si Ibuki sa pamamagitan ng puwersa, na iniwan ng lalaki na walang ibang pagpipilian. Habang sumusulong ang pulutong, nakaharap nila ang isang buong hukbo ng mga mayordomo, ngunit ginamit ni Yoichi ang kanyang mga teknik sa espada upang talunin sila.
Gumanap din sina Ayame at Chihaya ng kanilang bahagi, ngunit patuloy lang ang pagdating ng mga mayordomo. Sa huli, si Yoichi ay nawala ng malay at napalibutan, ngunit nang tila wala ng pag-asa. Engran ding dumating si Washizo at niligtas siya. Sumama rin si Tsubasa sa kanila sa pakikipagsapalaran, at nang magpadala pa si Saika ng kanyang mga tauhan patungo sa kanila, nagsimulang mag-alala si Washizo. Gayunpaman, inihagis ni Tori ang mga panimulang pag-atake patungo kay Washizo, at lumitaw din si Angela upang suportahan si Tsubasa. Noong tila normal pa ang lahat, sinira ni Saken ang tulay sa dalawa, na naghiwalay kina Washizo, Tsubasa, at Angela sa iba. Nang pinangibabawan sila ng mga gwardya, tinanggalan ni Angela si Sasaba ng kanyang plot armor at inactivate ang kanyang raid boss mode, na nagpapahintulot sa kanya na mag-isang harapin at daijin silang lahat. Samantala, ang iba ay pumasok ngunit naipit sa isang bunterol, kaya't ginamit ni Chihaya ang kanyang isip na lubhang na humaling sa anime upang humanap ng daan. Kasunod nito, naalala ni Yukio kung paano siya umibig kay Ibuki sa unang pagkakataon na nakita niya ito. Mas malakas siya kay Yukio sa martial arts, kaya't nangako si Yukio na magpapalakas at hiniling sa kanya na hintayin siya, at pumayag naman siya. Ngayon na lumakas na siya, handa na siyang pakasalan si Ibuki, ngunit naniniwala si Sakan na hindi ito ang tamang paraan para gawin ito. Nang marinig ito, nainis si Yukio, iniisip na laban siya sa kasal na ito, ngunit sinabi niya na magkaaway sila sa daan, at pinakamainam upang i-schedule itong muli. Gayunpaman, desperado si Yukio na makamit ang matalik na kasiyahan ngayong gabi, kaya iginigiit niyang pakasalan si Ibuki ngayon din. Noon din, lumitaw ang pangkat at hinihingi na iwanan niya si Ibuki, ngunit iginigiit ni Yukio na siya lang ang makapagpapasaya kay Ibuki. Sabi ni Yoichi na hindi niya kailanman sinabing kaya niyang pasayahin si Ibuki, dahil alam din niyang si Ibuki ay magiging masaya lang sa piling ng kanyang pamilya. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw kina Sakan at Ibuki, kaya mabilis na tumakas si Yukio at iniwan ang mga samurai sa pangangalaga ni Sakan. Sinabi ni Sakan sa kanila na hindi siya kailanman gagawa ng panlunas, dahil ang kaligayahan ni Yukio ang pinakamahalaga sa kanya, ngunit si Ayama. Napansin na umiiyak siya, idinagdag ni Yoichi na napagtanto na maging si Sakan na mali ang kanyang kapatid, at sinabi ni Chihaya sa kanya na hinding-hindi siya magiging masaya sa pagluloko sa sarili. Dahil dito, napaluhod siya, at nagmakaawa kay Yoichi na pigilan ang kanyang kapatid. Sumunod naman si Yoichi kay Yukio sa umaangat na plataporma sa bubong ng gusali at hinamon siya sa isang duelo tulad ng isang tunay na martial artist. Ipinapaalala nito kay Yukio kung paano siya naligaw ng landas sa paghabol sa pera, kaya tinanggap niya ang hamon ni Yoichi at ipinamalas ang kanyang napakalakas na Dragon Flash. Sinalag ito ni Yoichi sa isang atake, at sa sandaling yon, nagkaroon ng malaking paggalang si Yukio kay Yoichi. Dahil sa epekto ng atake, nabawi ni Ibuki ang kanyang mga alaala, ngunit nabasag ang bubong at nagsimula siyang mahulog. Habang tumalon ang lahat kasunod niya, lumukso si Yoichi at ginamit ang kanyang espada upang lumikha ng aipo-aipo na pinalambot ang kanilang pagbagsak. Habang bumabalik sa normal si Ibuki, ipinakita sa kanya ni Kagome ang kalahating sirang proyekto sa sining at nangako siyang aayusin ito kapag nakauwi na sila. Makalipas ang ilang araw, bumalik sa normal ang lahat at nagpadala si Yoichi ng liham sa kanyang ama. Sinasabi na nais niyang manatili rito ng mas matagal upang matuto siya ng mga bagong bagay mula sa kanila. Iyon lang para sa video na ito. Mag-iwan ng like kung nagustuhan ninyo, at mag-subscribe para sa mas marami pang recap. Panuorin din ang video na ito sa screen.